Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga lola at lolo, mga tito at tita, mga kuya at ate na bumabalik sa aming channel na. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na halos hindi ko mapaniwala ang totoo tungkol sa isang biyenang nagimbita ng 30 mesa sa isang 5-star na restaurant na gastos ng halos ding libong-libo at inaasahan akong magbayad para sa lahat. Natawa lang ako at sinabi kong kung sino ang nagbunga niyan, siya mismo ang magani. Mayroon talagang mga pangyayari na kung hindi mo mismo naroon, kung hindi mo mismo nakita at narinig, hindi mo talaga mapapaniwalaan na may ganitong kakapalan ng mukha ang umiiral sa mundo. Sabi ng matatanda, ang pamilya ay nagmamahalan at nagtatanggulangan. Ngunit may mga pamilyang ginagamit ang salitang pamilya bilang dahilan para samantalahin, pagsamantalahan at pagkatapos ay pilitin kang manahimik na para bang iyon ang iyong talagang kababalaghan sa buhay. Nang araw na iyon ay kaarawan ng ika-1 buwan ng anak ng kuya ng aking asawa. Mula pa noong umaga, sabay-sabay na nagtungo ang buong pamilya sa Grand Sampaguita Restaurant, isa sa pinakasikat na 5-star na restaurant sa lungsod ng Maynila. Nang makapasok ako sa loob ng maringal na silid, napahinto ako sandali. Nakita ko ang isang espasyong kahanga-hangang magalwan 30 mesa na nakalatag ng puting tela, may gintong laso ang bawat upuan na pantay-pantay ang pagkakaayos, puno ng mga sariwang bulaklak ang buong daanan. Sa entablado, may malaking LED screen na nagpapalit-palit ng larawan ng sanggol, may kumikinang na salita. Maligayang pagdating sa ika-1 buwan ng aming inaasahang apo at bunga ng puso. Ang sinumang hindi nakakaalam ng katotohanan ay aakalain na kasal ang pinagdiriwang at hindi lamang 1 buwan ng isang sanggol. Patuloy na tumutugtog ang masayang musika. Nakatayo ang MC sa entablado na ngumingiti ng buong ngiti, walang tigil na nagbibigay ng pagbati. Ang mga kamag-anak at mga kaibigan ng pamilya ng aking asawa ay magkakasagpang pumapasok at lumalabas, nagkakamayan, nagpapabildo, kumukuha ng larawan, nagtatampisaw ng baso, nagtutawanan ng malakas. At ang aking biyenan, si Lola Rosalinda Santos, ay nakasuot ng mapulang terno na nakaguhit ng ginto, may kumikinang na perlas sa leeg, ang buhok ay maingat na naayos, at ang mga makeup ay makapal hanggang sa makikita mo siya mula sa malayo bilang pinakamaningning na tao sa buong silid. Lumakad siya mula sa isang mesa papunta sa isa pa, malakas na nagsasalita at nagtatawa, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ito ang unang apo na lalaki ng aming angkan. Nagpatuloy siya, matagal na naming hinihintay ang apo na lalaki sa pamilyang ito, kaya naman kailangan nating gawing tama at karapat-dapat ang pagdiriwang na ito, hindi pwedeng basta-basta lamang. Nang marinig ito ng mga kamag-anak na nakapaligid sa kanya, agad nilang pinuri si Lola Rosalinda. Sabi ng isa, "Swerte talaga po kayo, Lola." Sabi ng isa pa, "Mula ngayon, may nagpapatuloy na ng angkan ninyo." May isang matandang tita pa na nagsabi ng may taimtim, "Totoo, kaibahan talaga ng apo na lalaki, ang selebrasyon pa lang nito ay mas malaki pa sa kasalan ng ibang tao." Umupo ako sa pinakahuling mesa, malapit sa panloob na sulok ng silid, hawak-hawak ang aking 2 taong gulang na anak na babae sa kandungan ko. Nakabihis ang bata ng maputlang dilaw na damit, ang buhok ay nakaabot ng 2 maliit na tali, at tahimik siyang nakarekosto sa dibdib ng kanyang nanay. Sa buong oras na iyon, halos walang pumansing sa amin ng ina at anak. Ang mga mata, ang pansin, ang mga tanong, ang tawanan at usapan lahat ay nakatutok sa aking hipag na si Ate Maricel Cruz na nakaupo sa gitna ng lupon ng mga kamag-anak. Yakap-yakap ang anak niyang lalaki na pula-pula pa at yari sa pagmamahal. Parang hawak niya ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ang aking asawang si Daniel Bautista ay nakatayo ng may ngiti sa mukha, ulo nakataas, parang may malaking nagawa. Tumingin ako sa eksena at unti-unting lumamig ang aking puso. Hindi ito dahil sa inggit sa sanggol ang isang batang isinilang sa mundong ito ay walang kasalanan at may karapatang mahalin. Ngunit ang paraan ng pagdiriwang sa isang batang lalaki na parabang isang kayamanan
habang ang aking anak na babae na nakaupong katabi ko ay tinatrato na parang anino nagpababa ng daan sa aking puso ng isang bigat na mahirap itaas. Tumagal ang pagdiriwang ng mahigit 2 oras. Sunod-sunod ang pagdating ng pagkain, mga hipon, talaba, karne ng baka, manok, sopas na may mga sangkap na mahal at walang tigil na pagbubukas ng inuming alak na mula sa ibang bansa. Nang makainom ng ilang baso ang aking biyenan, lalo siyang naging masaya at malakas ang boses. Narinig ko siya sa buong sulok ng silid. Ang pamilya namin kapag gumawa, tama at maayos palagi. Ang apo na lalaki ay hindi basta-basta. Espesyal ito. Umupo ako ng tahimik. Ang asawa ko na si Daniel ay nakaupo sa tabi ko, ngunit halos wala siyang sinabi sa akin mula simula hanggang katapusan. Umiinom lang siya ng alak. Tumutugon ng paunang ngiti sa mga salita ng kanyang kuya at ng mga tito sa pamilya. Paminsan-minsan, lumingon ako sa kanya, ngunit iniiwasan niya ang aking tingin, parang may tinatago sa loob na ayaw niyang harapin. Nag-isip ako na kakaiba ang kanyang gawi, ngunit hindi ko inakala na ang naghihintay sa akin sa likod ng lahat ng ito ay magiging napakamapait. Nang malapit nang matapos ang pagdiriwang, nang nagsimula ng tumayo at lumabas ang mga panauhin para sa mga pangkalahatang larawan at pagpapaalam sa labas ng pintuan, lumakad ang manedyer ng restaurant na may hawak na isang makapal na dokumento patungo sa pangunahing mesa. Diretso siyang lumapit kay Lola Rosalinda, yumuko, at may bumulong sa kanya ng mababa ang boses. Nakita ko lamang siyang tumango, pagkatapos ay tinanggap niya ang papel na hawak ng manedyer. Ilang segundo pa, biglang pumihit ang kanyang ulo sa aking direksyon, parang kutsilyo ang kanyang tingin. Sa gitna ng lahat ng mga tao na naroroon pa rin, biglang itinuro ng aking biyenan ang kanyang daliri nang direkta sa aking mukha, malinaw at malakas na nagsasalita ng bawat salita. Carla, lumabas ka na sa cashier at magbayad. Natigilan ako. Dahil sa labis na pagkagulat, naisip ko pa na maling narinig. Mas mahigpit kong niyakap ang anak ko. Nagkukurap-kurap habang tinitingnan siya at nagtanong, "Po, bakit ako ang magbabayad?" Ang aking biyenan ay hindi lamang nagpatuloy sa pagsasalita, pinalaki pa niya ang boses. Parang sadyang gusto niyang marinig ng lahat ng mga kamag-anak, sino pa ba ang magbabayad? Ikaw ang may pinakamataas na sahod sa pamilyang ito. Dapat ka lang na magambag para sa iyong pamangkin na lalaki. 500,000 lang yan. Bakit pa gagawa ng malaking issue? Biglang tumahimik ang buong mesa sa loob ng isang segundo. Ang mga taong nakatayo malapit sa amin ay lumingon lahat. Nakita ko na ang aking biyena na si Kuya Rogelio ay nakaupong tahimik, may mapait na ngiti sa bibig. Ang aking hipag na si Ate Maricel ay yumuko para aliwin ang kanyang anak. Nagpapanggap na walang narinig, ngunit ang gilid ng kanyang labi ay bahagyang nakatulog sa itaas. Ang pagpapahayag na iyon sa kanyang mukha ay isang tingin pa lamang ay naiintindihan ko na hindi sila nagulat. Ang biyahe na ito ay iisa lang akong ang hindi alam. Lumingon ako sa aking asawang si Daniel. Nakayuko pa rin siya. Hawak ang baso ng alak. Tinitingnan ang ibabaw ng mesa. Walang salita. Walang pagtatanggol. Walang pagharang. Kahit pagtatanggi ay wala. Ang katahimikang iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Lumakad na ang manedyer ng restaurant papunta sa akin, magalang na inabot ang singil. Kinuha ko ang papel sa aking kamay. Ang bilang na ayang 10,000 ay nakasulat ng maliwanag sa gitna ng puting papel, parang gusto nitong tumalab ng tuwid sa aking mga mata. 10,000. Para sa isang pagdiriwang ng isang buwang gulang na anak ng kuya ng aking asawa. At pagkatapos ay walang kahihiyang pinapayagan akong magbayad ng harapan ng lahat ng pamilya na para bang normal na bagay iyon. Matagal kong tiningnan ang singil. Hindi nagulat ang nadama ko. Nagbago ito sa isang bagay na malamig at matalas, parang isang manipis na talim ng kutsilyo na dumaan sa aking damdamin na nilalabasan ng dangal. Pagkatapos ay itinataas ko ang aking ulo. Tinitingnan ko ang aking biyenan ng diretsyo,
pagkatapos ang kuya ng aking asawa, ang hipag ko, pagkatapos ang aking asawang tahimik. Sa wakas, natawa ako isang mahinang tawa lamang, ngunit sapat na para marinig ng buong mesa. Ibinaba ko ang singil sa mesa, ang tinig ko ay kalmado hanggang nagulat na rin ako sa sarili ko. Kung sino ang nagbunga niyan, siya mismo ang magani. Sa isang parirala lamang, ang buong maingay na silid ng pagdiriwang ay biglang tumahimik. Ang musika sa entablado ay tumutugtog pa rin. Ang tunog ng mga basong nagtatampisaw ay maririnig pa rin paminsan-minsan. Ngunit sa paligid ng aking mesa, parang nagyelo ang hangin. Bawat isa ay natulala sa pagtingin sa akin, tulad ng hindi makapaniwala na ang babaeng matagal ng tahimik at mapagpaumanhin ay naglakas loob na sabihin ang ganoong salita sa harap ng napakaraming tao. Ako naman, umupo ako roon na may anak na babae sa aking kandungan, tuwid ang likod, sapagkat alam ng walang sinuman na hindi ito ang unang pagkakataon na pinilit ako ng aking biyenan na dalhin ang pasanin ng buong pamilyang iyon. Ako ay si Carla Reyes. Bago ako nag-asawa, nagtatrabaho ako bilang punong opisyal ng pananalapi sa isang kumpanya ng logistics. Ang aking trabaho ay medyo mapanganib araw-araw, ay naka-immerse ako sa mga talahanayan, datos, kontrata at mga ulat, ngunit kapalit nito ay matatag na kita. Bawat buwan, kasama ang aking pangunahing sahod at mga bonus, kumikita ako ng mga 100,000 o higit pa. Para sa isang babae na tulad ko na hindi ipinanganak sa mayamang pamilya, ito ay bunga ng maraming taon ng pagsisikap, matiyagang paghuhuli ng bawat pagkakataon, at gabi at umaga na pagtatrabaho. Nakilala ko si Daniel sa panahon na ako ay pinakaabala. Siya ay mapayapa, hindi madaldal at palagi siyang nagpapakita na mature at mapagaruga. Kumpara sa maraming lalaki sa labas na gustong magmant, si Daniel ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan. Hindi siya nangako ng malalaking bagay, nagsabi lamang siya ng isang simpleng salita. Hindi ako magaling magsalita, ngunit kung ikaw ay magiging asawa ko, sisiguruhin kong hindi ka mabibigo. Minsan, sapat na ang isang mabuting pakiramdam ng kapayapaan para magpahina ng puso ang isang babae. Ganoon din ako. Pagkaraan ng higit sa isang taon ng pagliligawan, sumangayon akong mag-asawa. Ang pamilya ng aking asawa ay may 2 lalaking anak. Ang panganay ay si Kuya Rogelio Santos at ang bunso ay ang aking asawa, si Daniel Santos. Nang unang araw na binisita ko ang kanilang tahanan, naisip ko na nakahanap ako ng isang maayos at mabuting pamilya. Ang aking biyenan, si Lola Rosalinda, ay malambot ang pagsasalita, laging may matamis na ngiti. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, tiningnan ako mula ulo hanggang paa, at ngumiti siya. Ang isang babaeng buhay ngayon, kailangan lang maging tapat at mapagpitagan, at iyon ang pinakamahalaga. Hindi kami mahigpit sa mga bagay-bagay, nais naming makita ang mga manugang na turing sa isa't isa bilang magkakapatid. Ang mga salitang iyon noon ay nagpainit talaga sa aking puso. Naisip ko pa na mapalad ako kaysa sa marami. Kahit papaano, ang biyenan ko ay hindi masungit, hindi mapagmasid, hindi nagpapakita ng kapangyarihan tulad ng mga kwento ng aking mga kaibigan. Kahit ang aking hipag na si Ate Maricel noon ay mukhang mainit na salubungin. Ngumiti siya at nagsabi, "Ngayon na nakilala kita, kapatid na kita sa puso ko. May bagong ading babae na ako sa bahay, mas masaya na ngayon." Ang kuya ng aking asawa na si Kuya Rogelio ay mukhang makulay at magalang ang pagsasalita, parang may karanasan sa buhay. Sa unang hapunan, hinarap niya ang aking asawa at pagkatapos ay ngumiti sa akin. May bagong matalinong miyembro na tayo ng pamilya. Ang taong nagtatrabaho sa pananalapi ay talagang matalino at maayos. Lahat ng mga bagay na iyon ay nagpapaniwala sa akin na papasok ako sa isang maligayang pamilya. Noon ay naisip ko na kung magiging tapat at mabait ako, gagawin nila akong tunay na miyembro ng kanilang pamilya. Ngunit ang pagkilala sa tunay na katangian ng mga tao ay nangangailangan ng matagal na pamumuhay sa ilalim ng iisang bubong. Habang tumatagal,
Napagtanto ko na ang aking biyenan ay may isang malinaw na ugali. Malinaw na kahit walang nagsasalita, nararamdaman ko ito. Lubos niya itong pagmamahal sa kanyang panganay na anak ng halos walang kondisyon. Anuman ang pagkakamali ni Kuya Rogelio, nakahanap palagi si Lola Rosalinda ng dahilan para ipagtanggol ito. Si Kuya Rogelio ay hindi nakapanatili sa kahit isang trabaho ng matagal. Kung minsan ay nagbitiw siya dahil hindi angkop ang kapaligiran, kung minsan ay umalis ng biglaan dahil hindi alam ng boss niya ang pagpapahalaga sa tao. Minsan ay nagbukas siya ng tindahan ng cellphone na tumagal ng ilang buwan, pagkatapos ay natalo. Pagkatapos ay nakipagsosyo siya para sa negosyo sa material ng konstruksyon at wala pang kalahating taon ay nasira na rin. Ngunit sa tuwing may nagbanggit ng ganitong usapin, agad na kumaway ng kamay si Lola Rosalinda. Normal lang ang mga pagkabigo ng lalaki. Sino ang gumagawa ng malaki na hindi minsan pababa? Narinig ko na ang pariralang iyon ng maraming beses kaya nasasaulo ko na. Minsan, bumuntong hininga ang biyenan ko na si Tatay Jose at nagsabi habang kumakain, matanda na siya ngayon, ngunit kumikilos pa rin siya sa negosyo na parang naglalaro. Agad na sumagot si Lola Rosalinda. Ikaw lang ang nakakaalam ng pagkabigo niya, ngunit ang katotohanang naglakas loob siya at nagsubok ay mas magaling pa kaysa sa karamihan ng tao. Hindi ba ang lalaki na unang natumba ay hindi dapat umupo ng walang galaw? Kaya't nagpatuloy si Lola Rosalinda na parang si Kuya Rogelio ay isang taong may dakilang pangarap at ang lahat ng kanyang mga pagkabigo ay hindi sapat para sisihin. Sa kabilang banda, mas kaunting pag-asa ang mayroon siya para sa aking asawa at sa akin ay may iba siyang paraan ng pagtingin. Hindi siya lantarang pumupuri sa akin, ngunit unti-unti, ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa pera sa bahay ay naging natural na inilipat sa aking panig. Ako ang may pinakamatatag, nakita iyon ay katotohanan. Ang aking asawa ay nagtatrabaho sa opisina na may hindi mataas na sahod. Ang kuya naman ay paurong sulong, may oras ay may trabaho at may oras ay wala. Kaya mula sa wala kong napansin na panahon, ang pera para sa pamumuhay sa bahay ay karamihan ay nagmumula sa akin. Bayad sa pagkain, kuryente at tubig, mga okasyon, mga regalo sa mga kamag-anak na may karamdaman, bayad sa kasal at libing lahat ay tahimik na nagmumula sa aking bulsa. Sa simula ay hindi ako nagbilang. Naisip ko na simple lang, isa akong manugang, at dahil may kaunti akong mas malaking kakayahan sa pananalapi, tama lang na magambag sa pamilya. May mga buwang mataas ang bonus ko sa trabaho, at kusang loob pang nagbibigay ako ng karagdagang pera kay Lola Rosalinda para sa paggasta sa bahay. Sa bawat pagkakataon na tumatanggap siya ng pera, karaniwang iisa lang ang kanyang sinasabi, "Oo, aayusin ko ito. Walang salamat." Walang pagpapahalaga, ngunit hindi ako nadismaya. Sinabi ko sa sarili ko, ang mga matatanda ay bihira makapagpahayag ng damdamin, basta't sa puso niya ay naiintindihan niya ang lahat. Ngunit unti-unti, nagsimula akong mapansing may kakaibang nangyayari. Sa tuwing may kailangan sa bahay, palagi akong ang una na tinatingin. Sa tuwing si Kuya Rogelio ay kulang ang pera, palagi rin akong ang una na pinaaalalahanan ng maingat. Para na bang sa mata ng lahat, ang pagbibigay ko ng pera ay hindi na tulong kundi isang bagay na napaka-normal. Normal na kahit hindi na nila tinatanong ang aking pahintulot. Normal na kahit walang sino man ang nag-aalala. Normal na hanggang sa minsang umupo na lang ako ng tahimik at nagtanong sa sarili ko kung kailan ba naging natural na ako ang mag-aasikaso sa buong pamilyang ito. Si Kuya Rogelio, ang kuya ng aking asawa, ay uri ng lalaking sa labas ay madaling ipalagay ng mataas ang kakayahan. Magarang ang damit, maayos ang pagsasalita, lagi siyang nagpapanatili ng mukha sa labas, at sa pag-uusap sa mga kaibigan ay lagi siyang nagsasalita ng mga proyekto at koneksyon, tila parang malapit na siyang gumawa ng malaki. Ngunit ang mga taong malapit sa kanya ay naintindihan na ang likod ng maningning na hitsura ay isang serye ng mga sunod-sunod na pagkabigo. Bawat isa ay nagiiwan ng kahihinatnan na pera.
Ang unang pagkakataon na nagsalita si Lola Rosalinda sa akin ay isang gabi pagkatapos ng hapunan. Kakatapos lang naming kumain ng lahat at habang nag-aayos ako ng mga pinggan ay tinawag niya ako ng mahinahon. "Carla, puntahan mo ako sandali sa silid ko." Akala ko ay may isang bagay siya na pribado kaya agad akong sumunod. Pagpasok ko sa silid, inanyayahan niya akong umupo. Ang boses niya ay ibang-iba sa dati, malambot at mababa. "Alam ko na ikaw ang pinakamaunawaing tao rito. Kung sinasabi ng lahat, ikaw ang pinakapinagtitiwalaang tao ko." Nang marinig ko ito, lumambot ang aking puso. Naisip ko pa na may talagang mahirap na usapin siya kaya nagpababa ng boses. Totoo ngang ilang pangungusap pa lamang ang lumipas ay dumating na siya sa puso ng usapin. Si Rogelio ay nahihirapan ngayon. Nanghiram siya para sa negosyo at gustong mabayaran agad ng tao. "Tulungan mo ang kuya mo ng isang beses lamang, kapag may pera na siya, babayaran ka niya." Natulala ako. Ang halagang binanggit niya ay AUA 100,000. Para sa akin, hindi ito maliit na halaga, ngunit ang paraan ng pagsasalita niya ay nagpaparamdam sa akin na kung tatanggihan ko, magiging maramot at hindi maunawaing tao ako. Pagkatapos ay malalim siyang bumuntong hininga ng tamang-tama. Sa labas ay hindi ako makapaghiram. Sa loob ng pamilya, sa panahon ng kahirapan, ay doon kita makikilala kung sino ang tunay na nagmamalasakit. Ang pariralang iyon ay tumalab sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso. Lumingon ako sa aking asawa. Si Daniel ay nagsabi ng maikli lamang, "Magkakapatid tayo, tulungan natin ang bawat isa." Pagkarinig ko noon ay nanahimik ako sandali, pagkatapos ay tumango. Kinabukasan ay inilipat ko ang buo na 100,000 sa kuya ng aking asawa. Pagkatanggap ni Kuya Rogelio ng pera, ngumiti pa siya ng malaki, hinalik ang balikat ng aking asawa. "Magkapatid tayo, oo. Kapag nakatulong na ako sa sarili ko, ibabalik ko agad sa iyo." Narinig ko iyon at ngumiti lamang ng may kaunting sama ng loob. Tinatanggap ko ang katotohanan sa loob ko. Tulong na lamang ito para sa kapayapaan, para naman sa pamilya. Ngunit totoo nga na ang ilang mga pagbibigay daan kapag naisimula na ay mahirap nang itigil. Wala pang kalahating taon, malakas na ipinahayag ni Kuya Rogelio na magbubukas siya ng kapehan kasama ang isang kaibigan. Nang araw na iyon, nakaupo siya sa sala, ang mga kamay ay kumakatha ng mga plano sa mesa, masaya at sigasig na nagsasalita na para bang sa oras na mabukas ang kapehan, automatiko na darating ang pera. Ngayon, ang kapehan ay sikat, tingnan mo ang paligid. Kahit anong kapehan na may maayos na disenyo ay agad na puno ng mga customer. Tama ang aking pagkalkula ngayon, siguradong kikita. Nakaupo si Lola Rosalinda sa tabi niya, may liwanag ang mga mata at palagi siyang sumasal. Sinabi ko na, ang aking si Rogelio ay may talino sa negosyo. Kailangan lang ng isang taong susuportahan siya at agad ay magbabago ang lahat. Nakaupo akong nakikinig at nagsimula na akong mabigatan. Totoo ngang hindi pa aabot ang 10 minuto. Ang usapan ay napunta na uli sa akin. Lumingon si Lola Rosalinda sa akin. Ang boses niya ay matamis pa ring bumabalong. "Carla natin, ikaw ay nagtatrabaho sa pananalapi. Alam mo na ang pera ay nagpapalahi ng pera. Sa pagkakataong ito ay seryoso ang kuya mo, hindi biro. Tulungan mo siya ng puhunan. At kapag matatag na ang kapehan, ibabalik niya sa iyo ang lahat kasama ang tubo." Hindi pa ako nakasagot ay agad na nagpatuloy si Kuya Rogelio. "Kailangan ko lang ng gaili 2,000,000 milino. Magandang lokasyon, sayang kung hindi agapin. 200,000? Narinig ko iyon at parang nabarang ang aking lalamunan. Ngunit ang aking asawa na nakaupo sa tabi ko ay iisa pa rin ang sinabi, "Magkakapatid tayo. Tulungan natin ang bawat isa ngayon, baka mamaya ay kailangan rin natin ang tulong nila." Tiningnan ko ang aking asawa, pagkatapos ay si Lola Rosalinda, pagkatapos ay si Kuya Rogelio na puno ng pag-asa. Sa huli, ako na naman ang kailangang sumuko. Ibinigay ko ang perang iyon sa isang estado ng pag-aalala at pagkainis sa sarili ko sa pagiging mahinang loob. Nang buksan ang kapehan, kinikilala ko na maganda rin ang hitsura.
Nang araw ng pagbubukas, nagsuot ng bagong damit si Lola Rosalinda. Hinila ang lahat ng kamag-anak para pumarada sa unang ilang mesa at nagmalaki sa lahat. Ang anak ko ay magbabago ng buhay na. Baka mamaya ay magbukas pa ng chain. Ngunit ang magbabago ng buhay na iyon ay tumagal ng 3 buwan lamang. Unti-unting humihiwalay ang mga customer, nagbitiw ang mga empleyado, ang ilaw ng tanda ay paminsan-minsan na lang nagliliwanag. Hindi na nagtagal, ipinagbunyi ni Kuya Rogelio na nagsasara na ang kapehan dahil hindi maganda ang timing. Narinig ko iyon at sabay kong naramdaman ang pagiging nakakatawa at nakakasawa. Ang aking una lang 200,000 dilian ay naglaho na. Parang usok, walang sinuman ang nagbanggit nito pa at higit sa lahat, walang sinuman ang nagsalita ng pagbabalik. Ang kwento ay hindi natigil doon. Pagkatapos ng pagsasara ng kapehan, may natitirang bayad sa pag-upa ng lugar na hinihingi na ang mayari at muling lumapit si Lola Rosalinda sa akin. Sa pagkakataong ito, ay hindi na siya masyadong nagpaligoy-ligoy, nagsabi lamang siya ng maikli, "Ngayon, hindi ba natin papayagan ang taong pumunta rito para magalitan tayo, tulungan mo kami para maging maayos ang lahat?" Tiningnan ko siya, at sa unang pagkakataon ay may malinaw na pakiramdam ng pagkadismaya ang bumangon sa aking puso. Kaya pala ang tinatawag na isang beses lang noon ay simula pa lamang ng daan. Pagkatapos ng unang beses ay magkakaroon ng ikalawa, pagkatapos ay ikatlo, at ang taong itinuturing na natural na lumilinaw at nag-aayos ng mga kahihinatnan, palagi akong iyon. Ngunit ang higit na nakakainis sa akin ay hindi lamang ang pera, kundi ang paraan na kinuha ng lahat ng tao sa bahay bilang katungkulan ko ang ganitong bagay. Basta may problema si Kuya Rogelio, titingnan si Lola Rosalinda sa aking direksyon. Basta kailangan ng pera, lahat ay lilikas sa aking direksyon. Walang sinuman ang nagtatanong kung gusto ko. Walang sinuman ang nagtatanong kung pagod na ako. Kailangan lamang nila ang aking pitaka. Sa kabilang banda, ang aking hipag na si Ate Maricel ay halos walang ginagawa. Siya ay nananatili sa bahay, nagdadamit ng maganda, lumalabas, paminsan-minsan, ay tumutulong sa pagluluto ng isang pagkain at pinupuri na si Lola Rosalinda agad. Si Maricel, ikaw ay tunay na magaling. Kau ay isa sa mga dahilan bakit mas magaan ang panahon ko sa bahay. Minsan, nagdala siya ng ilang kilo ng prutas at ipinatong sa mesa si Lola Rosalinda ay nagpupuri na parang ang pinakamatapat na anak ang kanyang hipag. Ngunit ako, kahit magbigay ng 10,000 piso para sa mga okasyon, tahimik na nagbibigay ng pera kapag may kailangan ng pamilya si Lola Rosalinda ay tinatrato iyon na parang natural, walang isang salita ng pasasalamat, walang isang tanong na nagpapasalamat. Nang panahong iyon ay nagsimula kong maunawaan sa loob ng bahay na ito, mayroon mga taong kahit hindi gumagawa ng anuman ay pinahahalagahan at mayroon mga taong habang mas maraming dala ay mas itinuturing na dapat magdala pa. Pagkatapos, tulad ng madalas na sinasabi ng mga tao, sa isang pamilya na may paunang panig na nang una pa ay ang pagbabago ay magaganap pag dumating ang isang malaking pagbabago. Pagkatapos ng halos 2 taon ng kasal, nagbuntis si Ate Maricel. Mula nang malaman ang balita, nagbago ang kapaligiran sa tahanan ng aking asawa. Si Lola Rosalinda ay palagi nang may saya sa mukha, mas masigla ang pagsasalita sa araw-araw. Ngunit ang pinakanapansin ko ay hindi ang kagalakan sa pagkakaroon ng apo, kundi ang paraan ng kanyang pagkamabalisang paghihintay sa resulta ng kasarian ng bata, parang naghihintay siya ng hatol. Nang araw na nagpa-ultrasound si Ate Maricel at umuwi, kumakain ang lahat sa hapunan. Pagpasok niya sa pintuan, malaki na ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi pa siya nakaupo ay tinanong na siya ng pabilis ni Lola Rosalinda, "Kamusta na? Ano ang sinabi ng doktor?" Nagkunwari si Ate Maricel na maayos at dahan-dahan, tumingin ng pabilog bago nagsalita ng mababa, "Lalaki, nanay." 3 salita lamang iyon, ngunit halos nagsigaw si Lola Rosalinda. Malakas siyang humampas ng kanyang palda sa mesa
Ang mukha ay nangingitim sa kasiyahan at lumingon sa aking biyenang lalaki. Narinig mo ba? Lalaki. Sa wakas ay may apo ng lalaki ang pamilyang ito. Malinaw sa aking alaala ang kanyang mga mata ng araw na iyon. Nagliwanag ang mga ito, parang lahat ng matagal na pagnanais sa maraming taon ay sa sandaling iyon lang natupad. Tumayo siya at naglakad ng paikot sa sala. Tumawag sa isa pagkatapos ay isa pa. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Oo, malapit nang magkaroon ng apo na lalaki ang pamilya namin, tunay na may biyaya ang nagawa namin. Mula ng araw na iyon, halos ang buong pamilya ay umiikot sa tiyan ni Ate Maricel. Si Lola Rosalinda ay nagluluto ng mga espesyal na pagkain para sa kanya. Umaga ay isang beses, tanghali ay isang beses, gabi ay kumakatok pa sa pintuan para malaman kung pagod ba o nagnanasa ng kahit anong bagay ang aking hipag na panganay. Kahit sino ang bumisita sa bahay, agad na inihahayag ng aking biyenan ang balita tungkol sa pagbubuntis. Kahit si Kuya Rogelio na dati ay tila walang pakialam sa kahit anong bagay, ngayon ay tinatrato siya ni Lola Rosalinda ng may iba't ibang tingin para bang dahil sa anak na lalaking iyon ay naging bayani na siya ng buong angkan. Ang aking anak na babae noon ay higit sa 1 taon na. Nagsimula na siyang makalakad, makatawag at mapalapit sa mga matatanda. Napakamapagmahal niya sa kanyang lola. Sa tuwing nakikita niya si Lola Rosalinda ay tumatakbo siya. Ang bibig ay masayang nagtatalon. Lola, buhatin mo naman ako. Ngunit mula nang magbuntis si Ate Maricel, halatang lumamig si Lola Rosalinda sa apo niyang babae. Minsan ay tumakbo ang bata para yakapin ang kanyang paa at inalis lamang ng lola ang kanyang mga kamay at nagsabing walang kalabasan, pumunta ka sa nanay mo. Abala ang lola. Ang parira lang iyon ay magaan lamang, ngunit nang marinig ko ito ay may lumagyan ng bigat sa aking dibdib. Hindi pa nakakaalam ng maraming bagay ang mga bata, nararamdaman lamang nila ang lamig ng mga matatanda. Minsan ay may hawak na biskwit na tumakbo ang bata para ipakita sa lola. Nakaupo si Lola Rosalinda na nag-aalis ng balat ng dalandan para kay Ate Maricel. Tumingin siya ng isang tingin. Niyuko ng bata ang kanyang mga mata at bumalik sa akin. Hawak pa rin ang biskwit ngunit wala na siyang sinabi. Niyakap ko ang anak ko. Isang bagay ay nananabiton sa aking dibdib. Kailan ba natuto ang aking maliit na anak na walang muwang na tumingin sa mga mukha ng matatanda? Ngunit ang pinakamatagal kong naalala ay isang okasyon ng pamilya sa panig ng asawa ko. Nang araw na iyon ay maraming dumating mula sa kamag-anak, puno ng upuan ang buong patio. Ilang matandang tita at tito ang nakakita sa malaking tiyan ni Ate Maricel at walang tigil na nagbibigay ng pagbati. Si Lola Rosalinda ay nakaupo sa gitna ng grupo, ang mukha ay masaya, ulit-ulit na ikinukwento ang tungkol sa darating na apo na parang nagkukwento ng isang tagumpay. Pagkatapos, hindi ko alam kung sinasadya o hindi, lumingon siya sa aking anak na babae na nakaupo sa aking kandungan, ngumiti at nagsabi sa harap ng napakaraming tao, "Ang anak na babae, kapag lumaki ay aalis din at susunod sa asawa niya. Paano mo sila itatago? Ang pamilya ay kailangan ng batang lalaki para makapagpahinga ng puso." May ilang tumawa kasabay, may ilang nagpanggap na hindi narinig, at ako ay natigilan. Alam ko na mas mahal ng aking biyenan ang mga apo na lalaki, ngunit hindi ko inakala na magsasalita siya ng hayag na ganoon sa harap ng buong pamilya, sa harap ng kanyang sariling apo na babae. Bata pa ang anak ko at hindi pa niya nauunawaan ang mga salita, ngunit ako ay lubos na naiintindihan. Sa mata ng aking biyenan, ang anak ko ay parang isang bagay sa gilid lamang, makita man o hindi, walang pagkakaiba. Mula nang ipinanganak ni Ate Maricel ang kanyang anak, mas naging halata ang pagtatangi. Si Lola Rosalinda ay halos lahat ng oras niya ay nakatuon sa apo na lalaki. Ilalayo niya siya, aaliwin, paliliguanin, at kahit ang paghahalo ng gatas ay gusto niyang gawin. Sa tuwing may bisita sa bahay, siya ang unang inilalabas ang bata para ipakita. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Narito, ang pinakainaabangan naming apo, ang aking anak na babae. Kapag nakatayo sa tabi,
ay madalas na nakatingin ng matagal sa lola. Minsan ay mahinang nagtanong sa akin, "Nanay, bakit binubuhatan ng lola yung baby pero hindi niya binibuhat ako?" Niyakap ko lang siya ng mahigpit, inikot ang kamay sa kanyang buhok, walang sagot na maihandog. Si Lola Rosalinda ay lalong nagpahayag ng kanyang iniisip. Isang hapon, habang nagsasaayos ako ng mga kagamitan sa sala, nakaupo siya at umiinom ng tsaa, pagkatapos ay basta-basta nagsalita na parang nag-uusap sila ng panahon. Sa hinaharap, ang mga pag-aari sa bahay ay para sa apo na lalaki. Lumingon ako sa kanya, akala ko'y maling narinig. Mahinahon pa rin siyang humigop ng tsaa bago nagpatuloy. Ang bahay, lupa, mga pag-aari sa huli ay para sa apo na lalaki, hindi ba? Ang anak na babae ay lalabas din at susunod sa asawa niya at mawawala ang lahat. Ang pariralang iyon ay nagpalamig ng aking likod. Hindi ako isang taong nagtatamasa ng pag-aari ng pamilya ng aking asawa, ngunit ang paraan ng pagsasalita niya na itinuturing ang aking anak at ako na mga estranggerong naninirahan sa bahay na iyon, nagpatingnan sa akin sa unang pagkakataon ng aking tunay na posisyon. Kaya pala sa lahat ng mga taon na iyon na nagbigay ako ng pera, nagbigay ng lakas, nagbigay ng panahon para sa pamilyang ito sa puso nila, ay hindi nila kailanman tinuring na tunay na miyembro ang aking anak at ako. Nang panahong iyon ay nagsimula na akong malinawan ang aking katahimikan ay hindi nagpapahusay ng respeto sa atin. Nagbibigay lamang ito ng katiyakan sa mga iba na maaari pa nila akong palakasin ng presyon. Ngunit kahit nakita ko na ang maraming bagay, hindi pa rin ako naniniwala na kayang-kaya ng aking biyenan na pumunta ng napakalalayo. Isang buwan lamang matapos na isinilang ang apo na lalaki, tinipon niya ang buong pamilya sa sala. Ang boses ay malinaw na parang mag-aanunsyo ng isang napaka-importanting bagay at ang desisyon niyang ibinigay ng gabing iyon ay nagulat sa buong pamilya. Nang gabing iyon pagkatapos ng hapunan, biglang tinipon ni Lola Rosalinda ang buong pamilya sa sala. Ang paraan ng kanyang pagtawag ay iba sa dati, hindi tulad ng paghingi ng tulong o normal na pag-uusap sa pamilya, kundi may boses na malinaw at may bahaging utos. "Umupo kayong lahat, may importanteng bagay akong sabihin." Nag-aayos pa ako ng huling plato sa kusina. Nang marinig ko iyon, pinunasan ko ang aking mga kamay at lumabas. Ang aking asawa ay umupo sa upuang malapit sa kaliwa. Ang kuya ng aking asawa ay nakasandig sa likod ng sofa. Ang mga paa ay nakasaling. Ang pagpapahayag ay parang walang pakialam. Si Ate Maricel ay nagdala sa kanyang bagong silang na anak na lalaki, nakaupo malapit sa tabi ni Lola Rosalinda na parang alam na niya ang isang bagay bago pa man ito sabihin. Ako naman ay umupo sa pinakahuling upuan, malapit sa pintuan, hawak ang anak ko sa kandungan. Si Lola Rosalinda ay nakaupo sa gitna, tuwid ang likod, seryoso ang mukha ngunit ang mga mata ay kakaibang may liwanag. Pinunasan niya ang kanyang damit at mahinahon niyang nagsimulang magsalita. Nagpasya na ako ang pagdiriwang ng isang buwan ng ating apo na lalaki ay gagawin sa isang 5-star na restaurant. Nanahimik ang buong sala sa loob ng ilang segundo kahit ang aking biyenang lalaki na si Tatay Jose ay nakataas na kumapit sa kanyang baso ng tsaa. Lumingon si Daniel sa kanya at nagtanong agad, "Totoo po iyon, nanay?" Tumango si Lola Rosalinda, ang boses niya ay matatag. "Siyempre naman. Ang unang apo na lalaki ng pamilyang ito, magagawa ba naming gumawa ng simpleng bagay lang? Hindi ko hahayaang tingnan ng mga kamag-anak ang pamilya natin na parang mahirap." Pagkarinig ni Kuya Rogelio, nagliwanag ang kanyang mukha. Gumawa rin ng bahagyang ngiti si Ate Maricel, ang kasiyahan ay halatang makikita. Para sa kanila, ito ay isang masayang balita. Ako lamang ang tahimik na nakaupo, na may unti-unting pakiramdam ng pagkabalisa, sapagkat lubos ko na nang naiintindihan si Lola Rosalinda. Ang isang babaeng palagi ay nag-iisip ng maaga at maingat ay hindi kailanman mag-aanunsyo ng isang malaking bagay tulad nito nang walang napag-isipang kalamangan para sa sarili niya. Nagpatuloy si Lola Rosalinda sa pagsasalita. Ang boses niya ay lalong tumataas, parang habang nagsasalita ay lalo siyang nagtitiyak na tama siya.
Pinag-aralan ko na ang ilang lugar. 30 mesa iimbitahin ang lahat ng mga kamag-anak, mga kaibigan at mga taong nagtulungan sa atin sa negosyo. Kapag gumawa ng isang beses para maging karapat-dapat ng buong angkan. Nang marinig ang 30 mesa, bahagyang kumubot ang noo ni Tatay Jose. Tumuwid si Daniel at nagtanong ng mas malinaw, "Magkakaroon ba talaga ng ganoong laki, nanay?" 30 mesa, mahal na iyon. Ngumiti ng mahinahon si Lola Rosalinda. Parang maliit na bagay lang ang 30 mesa sa isang 5-star na restaurant. Oo, mahal nga ito. Tinanong ko na, mga alang libong-libong lang siguro. 600,000? Nang lumitaw ang bilang na iyon, ang buong silid ay muling nahulog sa isang mabigat na katahimikan. Kahit si Kuya Rogelio ay napahinto sandali, ngunit isang pagkagulat lang iyon at hindi dahil sa pag-aalala. Si Ate Maricel ay tumingin sa aking biyenan, pagkatapos ay sa kanyang asawa, at pagkatapos ay yumuko para alugin ang kanyang anak na parang walang nangyayari. Ako ang unang nagsalita, hindi dahil gusto ko ng pakikipag-away, kundi dahil simple lang at nais ko malaman ng malinaw. Sino ang magbabayad? Mahinahon at tahimik ang aking tanong. Ngunit sa sandaling natapos ang salita, biglang lumingon si Lola Rosalinda sa akin. Ang mga mata niya ay matuwid, malamig at walang nikatiting na pagbiro. Nagsabi siya agad, "Hindi na kailangang mag-isip. Sino pa ba at sino pa?" Akala ko'y maling narinig ko. Naisip pa ako na baka nagbibiro siya tulad ng dati. Ngunit ang kanyang mukha ay nagsasabi ng kaibahan, seryoso siya. Lubusan. Nanahimik ako sandali bago nagtanong muli, "Ibibigay ko ba ang buo, nanay?" Inismid ng aking biyenan ang kanyang labi. "Sino pa ang magbabayad? Sa pamilyang ito, ikaw lang ang may maayos na hanapbuhay. Hindi ka ba makapagambag para sa iyong pamangkin na lalaki? O maingat ka?" Ang huling tanong ay pinahaban niya, ang boses ay matalas at puno ng hamon. Narinig ko iyon at lalo pang lumamig ang aking loob. Hindi dahil sa R600,000 na sobrang laki na wala akong kakayahan, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita, ang paraan ng pagtrato niya sa aking pera na parang pera ng buong pamilya, na parang isang bagay na maaari niyang ituro saan man gusto niya at pwede niyang pilitin ang sinuman na magasikaso. Lumingon ako sa aking asawa. Nakaupo ng tahimik si Daniel, ang mga kamay ay magkakawit, ang mga mata ay nakatingin sa sahig, walang pagtatanggol, walang tulong at walang kahit anong pagpapahayag ng pagkagulat para sa akin. Ang katahimikang iyon ay nagpababa ng bigat sa aking puso. Kaya pala, alam na niya noon o kahit papaano ay hindi niya nakita ang anumang mali sa bagay na iyon. Nang oras na iyon ay huminang ang kuya ng aking asawa at nagsabi, naririnig ito ng parang magalang, ngunit tunay na nagdaragdag ng presyon, ang magkakapatid tayo. Gusto ng nanay ng maayos na selebrasyon para sa apo, kagalakan ito. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, aayusin ko ang aking bahagi. Narinig ko iyon at gusto ko lang tumawa. Ang pariralang aayusin ko kapag may pagkakataon na ay narinig ko na ng napakaraming beses na wala na itong halaga. Ang yuan 100,000 noon ay kapag may pagkakataon, ang yuan 100 para sa kapehan ay kapag may pagkakataon rin, at ang iba pang maliliit na halagang walang pangalan ay isinangla rin sa dalawang salitang iyon. Ngunit ang kapag may pagkakataon na iyon ay hindi kailanman bumalik. Ang higit na nakakainis sa akin ay nagsalita pa si Ate Maricel ng magaan, ngunit bawat salita ay parang nagdaragdag ng apoy. Ikaw ay nagtatrabaho sa pananalapi, alabing libong-libong, ay hindi siguro mahalaga para sa iyo. Ang pariralang iyon ay mukhang normal, ngunit ang kakapalan ng mukha sa loob nito ay nagpabigat ng aking lalamunan. Kaya pala sa kanilang mga mata, dahil kumikita ako, lahat ng aking ibinibigay ay natural na bagay. Kaya pala dahil trabaho ko ay may kaugnayan sa pananalapi, natural na kailangan kong buksan ang aking pitaka para sa dangal ng buong pamilya ng aking asawa. At ang mga ito mula sa nagbunga ng bata hanggang sa magiging lolo at lola ay uupo lang at matatamasa ang lahat.
Tiningnan ko ang bawat mukha sa sala ng gabing iyon. Si Lola Rosalinda ay nakaupo ng parang hari, parang napag-isip-isipan niya ang lahat na si Kuya Rogelio ay tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay isa ng pagsang-ayon. Si Ate Maricel ay nagdala ng anak niya, ang labi ay bahagyang nakatuwid, halatang hindi niya nakita ang kahit anong mali roon. Si Daniel naman ay patuloy na nakayuko, iniiwasan ang aking tingin tulad ng dati. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang isang bagay na matagal ko nang tinatangkang hindi aminin. Sa kanilang mga mata, hindi ako kailanman naging manugang, kailanman naging hipag, kailanman naging tunay na miyembro ng pamilya. Pitaka lang akong may sariling mga paa. Kapag kailangan, tatawagin nila ako sa pamamagitan ng salitang pamilya. Kapag gustong kumuha ng pera, gagamitin nila ang wika ng pamamaraan. Kapag nanahimik ako, itinuturing nila iyon na kahinaan. Kapag nagtitiis ako, tinatrato nila iyon na katungkulan. Wala akong sinabi pa. Nakaupo lang ako roon. Isang kamay ay nagmamasahe sa likod ng aking anak na inaantok. Ang isa pang kamay ay mahigpit na humahawak sa gilid ng aking damit hanggang puti na ang mga dulo ng aking mga daliri. Nagpapatuloy pa rin ang usapan sa sala tungkol sa restaurant, kung sino ang iimbitahin, kung ano ang menu. Para bang ang pagbabayad ko ng R600,000 ay isang desisyong natapos na. Ngunit hindi nila alam na sa sandaling iyon, ganap na lumamig ang aking puso. Hindi ako nagtalo, hindi nagalit, at hindi tumanggi agad, sapagkat alam ko na kung nangahas silang pilitin akong magbayad sa harap ng maraming tao, papayagan ko rin silang maranasan ang buong sakit ng pagkahiya sa harap ng parehong maraming tao. Sa sandaling natapos ko ang aking pangungusap na kung sino ang nagbunga niyan, siya mismo ang magani, ang buong restaurant ay parang pinigilan ng isang kamay sa lalamunan. Ang musika sa entablado ay tumutugtog pa rin, ngunit sa paligid ng aming mesa ay wala nang nakakatawa. Ang ilang mga kamag-anak na nakatayo malapit sa amin ay biglang lumingon. May nagbukas ng bibig, may nagmata ng malaki, may tumingin sa akin na parang nakakita ng isang bagay na kahangahangang mangyayari. Si Lola Rosalinda naman ay tumayo ng tuwid sa loob ng 2 segundo, pagkatapos ay malakas siyang humampas ng kamay sa mesa na nagpatugtog ng mga basong nakatayo roon. Ano ang sinabi mo? Nagbigay siya ng bawat salita. Ang mga mata ay papalabas, ang boses ay matalas at nakakasakit sa tenga. Naglakas loob ka bang magsalita ng ganyan sa harap ng mga kamag-anak? Tahimik pa rin akong nakaupo. Isang kamay na hawak ang anak ko sa kandungan, ang isa ay nakapatong sa gilid ng mesa. Tinitingnan ko siya ng diretsyo, hindi umiiwas. Malamang na ang aking kalmadong hitsura ang lalong nagpainit sa kanya. Ang kanyang mukha ay nangingitim. Ang makapal na sapin ng pulbos ay hindi makatabing ng galit na bumubula. Si Kuya Rogelio ay biglang tumayo. Ang upuan sa likod niya ay tumalikod at naingay. Itinuturo ang kanyang daliri ng direkta sa aking mukha. Ang boses ay nagagalit. Ikaw ay walang respeto sa sino man dito. Hindi pa ako nakasagot ay yumuko na si Ate Maricel at mahigpit na niyakap ang kanyang anak na lalaki, nagpapakitang lumbay na kaawa-awa. Ang kanyang mga labi ay pumulot, ang mga mata ay nangingilid na parang halos umiyak na siya. Kung hindi ka gustong tumulong sa aming anak, sige, bakit kailangan mong ikahiya ang lahat? Ang tinig na kalahating iyak na iyon ay sandaling lumitaw, agad na sumusunod ang bulong-bulungan sa paligid. Ilang matandang tita at tito na nakaupo malapit sa amin ay nagsimulang magbulong, ngunit sapat naman ang lakas para marinig ng lahat. Anong klase ng manugang ito? Iksix dilin lang naman iyan, hindi naman nakakalason. Kumikita ka ng malaki, pero ang iyong puso ay maliit. Totoo ang babae na may pera ay mahirap turuan. Bawat pangungusap ay parang mga maliit na karayom na dumuduro sa aking tenga. Hindi kilala ang ganitong uri ng pakikisama sa grupo. Ang mga tao sa labas ay palagi ganitong kumilos. Basta makita nila ang isang tao na pinipintas ng lahat, agad nila itong maniniwalaan na maling tao iyon kahit hindi nila alam ang buong kwento. At si Lola Rosalinda ay siyempre hindi pinabayaan ang pagkakataong ito. Tumingin siya sa paligid ng isang beses,
Nakita na ang mga kamag-anak ay nagsisimula ng tumayo sa kanyang panig, kaya lalo siyang bumalong, sadyang nagsalita ng malakas. Lahat kayo rito, naririnig ninyo ang bayad ng handaan, na ito ay pinangako niyang asikasuhin mula pa noon. Natulala ako hindi sa takot, kundi sapagkat hindi ko akalaing kayang-kaya ng aking biyenan na gumawa ng paninira sa ganyang hayag sa harap ng napakaraming mata. Tinatanaw ko siyang mataman. Akala ko'y maling narinig ko, ngunit hindi pa siya huminto. Itinangos niya ang kanyang baba sa aking direksyon, ang boses ay puno ng kasiguruhan. Siya mismo ang nagsabi sa akin, "Nanay, gawin mo ang malaking handaan, babayaran ko ang lahat." Ngayon na oras na ng pagbabayad ay nagbabago na siya ng isip. Ang buong sala ng handaan na ilang sandali ay nagulat ay agad na naging mapanuri. Naramdaman ko ng malinaw ang pagbabagong iyon. Ang mga taong ilang sandali lang ay nagbubulong ay nagsimula na ngayong tumingin sa akin parang nakakita ng isang taong sumasira ng pangako, mapagimbot at nagpapahiya sa buong pamilya sa harap ng maraming tao. May isang matandang tito na sumuporta sa mesa, pinilit ang kanyang mga braso at malakas na nagsalita, "Kung nangako ka, gawin mo ng maayos." May nagtiis pa bang maghintay ng handog pagkatapos ay nagbabago nang may hindi na ang bill? May isang matandang tita na nakaupong ilang hakbang pa ang nagpasok din. Kung kasama ka ng pamilya, ibig sabihin ng pakikisama sa masamang panahon at sa panahon ng pagmamalaki. Nang marinig ko ang dalawang salitang pagmamalaki, pakiramdam ko ay nakakatawa lamang. Ang pagmamalaki nila ay palagi na nagtatayo sa pera ko. Lumingon ako sa aking asawa. Si Daniel ay nakaupo pa rin roon, ang likod ay bahagyang lupa, ang mga kamay ay umuusad sa basong walang laman. Hindi siya tumingin sa akin, hindi tumingin sa kanyang ina, hindi tumingin sa kahit sino. Ang anyo ng kanyang pagupo ay nagpababa ng isang bagay sa aking dibdib. Napakaraming taon na ngayon tuwing kailangan ko ang kanyang boses, palagi siyang pumipili ng katahimikan. Nagtanong ako ng direkta. Ang boses ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay maliwanag at natatanggap. "Narinig mo na ba ako na sinabi iyon?" Si Daniel ay natulala. Ang mga daliri ay huminto sa gilid ng baso. Ang buong mesa ay nanahimik, parang lahat ay naghihintay sa kanyang sagot. Isang salita lamang ang kailangan niya, tama o mali, para malaman ko man lang kung nakatayo ako sa tabi ng isang asawa o nasa gitna ng mga estranggerong tao. Ngunit yumuko pa rin si Daniel. Nilunok niya nang walang laman at nagbulong. Ang boses niya ay napakababa na kung hindi ako nakaupo ng katabi ay hindi ko maririnig. "Huwag ka nang magpapalaki ng issue. Isang usapan lang naman ito. Iisang parirala lamang iyon at ganap na nalmaig ang aking puso." Hindi niya kinumpirma na nagsabi ako noon. Hindi rin niya tinanggihan ang paninira ng kanyang ina. Pinili niya ang pinakamadaling paraan, pinipigilan niya akong magtiis para lumipas lang ang usapan. Ibig sabihin, kahit puti o itim, kahit tama o mali, basta walang apekto sa pamilyang ito, palagi akong ang dapat na yumuko at lumunok. Matagal kong tiningnan si Daniel ng iyon at hindi pa kailanman, sa isang maikling sandali ay naramdaman ko ang napakalayong distansya sa pagitan ng dalawang mag-asawa, malayo pa hanggang sa gitna ng isang siksikan na sala ng handaan. Naramdaman ko pa rin na nag-iisa ako. Si Lola Rosalinda ay nakitang hindi nangahas si Daniel na ipagtanggol ako, kaya lalong sumigasig. Sumuporta siya sa mesa, ang boses ay parang naghahari. "Narinig ba ninyo?" Sinabi pa ng asawa niya na huwag lumaki ang usapan, nag-uusap pa ba siya? Kailan pa ito matapos? Ang kuya ng aking asawa na nakatayo sa tabi ay nagsamahan din. "Tama iyan. Kung may problema ka, sabihin mo sa bahay at isara ang pinto. Sa ganitong lugar ay sobra na ang ginagawa mo." Si Ate Maricel naman ay nagpatuloy na hawak ang anak. Ang mga mata ay nakalubog sa luha. Parang siya ang naagrabyado, hindi ako. "Hindi mo gusto tumulong sa amin. Ayos lang, pero kung baga sa aking anak lang man, isip." Nakaupo ako sa gitna ng mga mapanuring mata, ng mga pahayag ng paninisi at ng pagtataksil na katahimikan ng aking asawa. Nang sandaling iyon ay naintindihan ko
Nang malinaw ang isang bagay, wala na akong nakatayong sa isang handaan, nakatayo na ako sa gitna ng isang bitag. At ang buong pamilyang ito mula sa aking biyenan, sa kuya ng aking asawa, sa aking hipag hanggang sa asawang nakitulugan ko lahat, sila ay nagtutulak sa akin sa iisang sulok, habang ang hangin ay parang panapin na hinila sa paligid ng aming mesa. Muli na namang lumapit ang manager ng restaurant. Ngayon ay hindi na siya lumayo ng palapit ng maingat tulad ng dati, diretso na siyang naglakad sa tabi ng pangunahing mesa, may hawak na itim na folder, ang mukha ay halatang naguguluhan. Yumuko siya. Ang boses ay mababa, ngunit sa gitna ng biglang katahimikan ng buong lugar ay bawat salita ay naabot ng lahat. Ipagpaumanhin po ninyo, kailangan pong matapos ang pagbabayad bago matapos ang selebrasyon. Pagkarinig ng iyon, si Lola Rosalinda ay parang nakahanap ng tamang sandali. Wala siyang nag-isip ni isang segundo, agad niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ng direkta sa akin. Siya iyon. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay mabilis at sigurado, sa puntong kahit sino ay maaaring isipin na napag-usapan na lahat ito bago, at naghihintay na lamang akong tumayo at lumabas para magbayad. Napahinto sandali ang manager, pagkatapos ay maayos pa rin siyang lumingon sa aking direksyon. Binuksan ang folder, inilabas ang isang kontrata ng handaan at ibinigay sa harap ko. Tinanggap ko ito, at nang tumingin lamang ako sa unang linya, parang pinigilan ang aking puso. Sa linya ng nagbabayad, ang aking pangalang Carla Reyes ay nakasulat doon maliwanag, maitim sa puting papel. Mabilis akong bumaling sa huling pahina at nakita ko ang isang lagda na halos kapareho ng sa akin, kapareho ng sapat na kung tingin mo lang ng mabilis, maaari kang linlangin na iyon mismo ang iyong sariling lagda. Ngunit sa loob lang ng ilang segundo ay agad kong nalaman na hindi iyon ang aking lagda. Isang taong tulad ko na nabuhay kasama ang mga dokumento, kontrata at lagda sa loob ng maraming taon ay hindi maaaring hindi makilala ang sariling niya. Ang lagda roon ay kamukha ng hugis at estilo, ngunit ang pagkuha sa dulo ay hindi tugma sa aking ugali. Ang presyon ng panulat ay naiiba rin. Ito ay isang lagda na ginayahan ng maingat, hindi ng aking sariling kamay. Agad na itinataas ko ang aking ulo, ang boses ko ay lumamig. Hindi ko na isatitik ang kontratang ito. Nang marinig ito ni Lola Rosalinda, ay natawa siya, nang mapanukso isang ngiti na puno ng paghamak. Huwag ka nang magpanggap, kakalagda mo roon sa bahay, bakit ngayon mo itinatanggi sa harap ng lahat? Hindi ako agad sumagot, ang aking isipan ay mabilis na nagtatrabaho sa bawat detalye. Ang restaurant na ito ay hindi ko pa naabot bago ang araw na ito. Tungkol sa pag-aayos ng handaan, narinig ko lamang ito nang isinabatas ito ni Lola Rosalinda sa sala. Hindi ko kailanman humawak ng anumang papel na may kaugnayan sa handaan na ito, higit na hindi maaaring umupo at pumirma ng kontrata sa harap niya tulad ng sinabi niya. Si Kuya Rogelio ay biglang tumayo. Agaw ang kontrata mula sa aking kamay at itinaas iyon sa harap ng lahat. Maliwanag ang kontrata, pangalan mo rito, lagda mo rito, akala mo ba bata pa lahat ng narito? Ang ganyang sigasig na boses ay parang sadyang nagdadagdag ng init sa kapaligiran. Ilang mga kamag-anak na malapit sa amin ay agad na tumayo, hinila ang kanilang mga upuan ng mas malapit. Lahat ay nakatutok sa akin. Isang matandang tito sa pangkat ay nagiling ng ulo nang walang tigil. Kung nangako ka, tuparin mo ang salita. Isang tita na nakaupong malapit ay sumapal agad. Tama, ang pagpapanatili ng dignidad ng pamilya iyon, ang kahulugan ng pagiging miyembro. Iba pang boses ang sumingit. Alambi ang libo-libo para doon lang. Bakit kailangan pang magpalit ng balak? Kung kasama ka ng pamilya ng asawa mo, alam mo dapat ang nararapat na gawin. Bawat parirala ay nagdatingan sa aking ulo parang baha. At ang pinakamapait na bagay ay hindi nila alam ang buong kwento, ngunit sa sandaling makita nila ang isang papel na may pangalan ko, ay agad na nagtiwala sila na mali ako, na sinira ko ang pangako na ang pamilya ng aking asawa ang biktima. Si Ate Maricel naman ay nagsimulang umiyak ng mas malakas, ngunit ngayon ay hindi na siya umiiyak ng pag-aalala,
kundi ng mabilis na babae na nakikita ang sitwasyon na maaaring magsara. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak na lalaki, ang mga mata ay pula na, ang boses ay nanginginig. Kaya ko bang iniiyak ka ng aking anak sa kanyang espesyal na araw? Kailan ba natin gustong maging ganito ang araw na ito? Ang uri ng pagiyak sa tamang oras iyon ay sining. Sapagkat sa sandaling isang babae na may hawak na sanggol ang umiyak sa gitna ng maraming tao, natural na mauuna ang pagkukusa ng awa ng lahat. At ganoon nga ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Ate Maricel ng may pag-unawa at tinitingnan ako ng may pagkaayaw. Nakaupo ako sa gitna ng isang bilog ng mga salita, hawak pa rin ang gilid ng mesa para paalalahanan ang sarili kong manatiling kalmado. Hindi na ako naramdaman ng galit na paputok. Ang naramdaman ko sa panahong iyon ay isang malamig na bagay na dumaan mula sa batok hanggang sa likod. Malamig sapagkat nagsimula akong maunawaan ito ay hindi isang biglaang pagpilit ng pera ng aking biyenan doon sa handaan. Hindi, ang bitag na ito ay inihanda ng maaga, ng maingat, ng napakalihim at ng may matalinong pagkalkula. Hindi lamang siya umasa sa aking dignidad sa harap ng mga kamag-anak, inihanda na rin niya ang isang peking kontrata na nakasulat ang aking pangalan, isang peking lagda ng aking sarili, inihanda na rin niya ang maraming tao para maging presyon, si Kuya Rogelio, na marahas na tumayo, si Ate Maricel, na umiyak, at ang pamilyar na katahimikan ng aking asawa. Lahat ay nagaganap ayon sa isang eksena na tahimik na inihanda nila. Lumingon ako sa buong sala ng handaan. Ang mga mukha ng mga kamag-anak, ang ilan ay kumukulay ng noo, ang ilan ay nagbibigay ng maling interpretasyon, ang ilan ay nagiling ng ulo na nagpapakita ng kabiguan. Walang sinuman ang napagtanto na ginagamit sila. Walang sinuman ang nag-isip na sila rin ay isang bahagi ng dulang ito. Sa kanilang mga mata noon ay naging ako na ang isang manugang na sumira ng pangako, isang tao na may pera ngunit walang puso, isang babaeng mapagimbot. Nang sandaling iyon ay naunawaan ko ng malinaw, hindi na ito tanging tungkol sa pera. Kung tungkol lamang sa alin na inibun-libo, hindi sila gagawa ng maraming dulaan. Ang gusto nila ay hindi lamang ang aking pera, gusto nila na piliin akong lumuhod sa harap ng lahat para mula ngayon ay wala ng paraan para akong lumaban. Piniga ko ang kontrata sa aking kamay. Tinitingnan ang aking pangalan doon ng isa pa, isang pamilyar na pangalan ngunit nakalagak sa isang dayuhang papel. At sa sandaling iyon ay tiyak na alam ko na pasok na ako sa isang bitag na inihanda ng maaga. At kung lilipat ako pa ng isang hakbang, mula ngayon ay ituturing na nila ang pagtapak sa aking ulo na isang napaka-normal na bagay. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay dahan-dahang tumayo mula sa upuan. Ang aking anak na babae na nakaupo sa aking kandungan ay nakiusap ang mga mata nang lumipat ang nanay niya. Yumuko ako para haplusin ang kanyang buhok. Tinawag ang yaya ng restaurant na nakatayo malapit doon, malambot na ibinigay ang aking anak sa kanya pansamantala. Mahigpit na humawak ang bata sa aking kamay na ayaw pakawalan. Ang malaking pabilog na mga mata ay lumingon sa paligid dahil naramdaman niya ang kakaibang kapaligiran. Yumuko ako malapit sa tenga ng bata at napakahina ang sinabi. Maging mabait ha, kasama muna si Ate Nani saglit. Pagkatapos ilagay ang bata, mahigpit kong kinuha ang kontrata at humakbang ako sa gitna ng bukas na espasyo malapit sa pangunahing mesa. Hindi na kailangan ng mikropono, pinagsalitaan ko ang aking boses ng sapat para marinig ng mga mesa sa paligid. Isang tanong lamang ang itanong ko, sino ang pumirma ng kontratang ito? Ang bulong sa buong sala ay biglang tahimik. Ilang dosenang pares ng mata ang nakatutok sa akin. Si Lola Rosalinda ay halos hindi na nag-isip at sumagot agad sa boses na puno ng paghamak. Ikaw sino pa? Lumingon ako at tinitingnan siya ng diretso, pagkatapos ay hindi ko siya kinontrado agad. Inilipat ko ang aking tingin sa manager ng restaurant na nakatayo pa rin sa tabi ng naguguluhan. Halatang hindi niya inaasahan na ganito ang lalayo ng kwento. Ang pawis sa kanyang noo ay malinaw na makikita.
Tanungin kita kailan nalagdaan ang kontratang ito. Yumuko ang manager para tingnan ang folder at mabilis na sumagot. 3 linggo na po ang nakakaraan. Nang marinig ko iyon, natawa ako. Hindi ito ang uri ng tawa ng kasiyahan, kundi ang maikling tawa na malamig at tuyo na kahit ako mismo ay naramdaman ang pait doon. Itinataas ko ang kontrata. Lumingon sa mga kamag-anak at malinaw na nagsalita ng bawat salita. 3 linggo na ang nakaraan, nasa ospital pa ako mula sa operasyon ng appendix. Mayroon pa akong mga record ng paglabas sa ospital, kaya paano ko nalagdaan ang kontratang ito? Ngayon ay tunay na nagkagulo ang buong sala. Ang ilang taong kamakailan lang ay masigasig na pinupungas ako, ngayon ay naglingon-lingon na sa isa't isa. Isang matandang tita sa unang mesa ang kumukulay ng noo. Kung talaga siyang nasa ospital, paano siya nakapirma? Isang matandang tito malapit doon ay humingas. Dapat talagang tingnan iyon. Ang bulong ay mabilis na lumipat mula mesa hanggang mesa. Ang dating iisang direksyon ay biglang nagbago, hindi na maaaring sabihin ng sinuman na ang tamang panig ay sa aking biyenan. Sapagkat ang pagka-ospital ay isang bagay na maaaring patunayan, hindi isang bagay na maaaring baguhin ng pagbubukas ng bibig. Hindi ko pinagbigyan pagkakataon ang mga ito para mag-isip pa. Agad akong nagpatuloy. Kung nasa ospital ako, sino ang pumirma para sa akin? Si Lola Rosalinda ay halatang napahinto ng isang sandali lamang, ngunit sapat na para makita ko iyon. Wala na ang dating kasiguruhan sa kanyang mukha, kundi biglang nagbago ang tono, mabilis na tulad ng kidlat. Ikaw ang nagpasign ng iba para sa iyo. Malaking bagay pa rin iyon. Agad kong kinuha ang parirala. Tiningnan ko siya ng diretso. Sige. Kung nagpasin ako ng iba, sino ang taong iyon? Si Lola Rosalinda ay nanahimik. Tinitingnan niya ako, tinitingnan ko siya. Ilang segundo ang lumipas na mabigat parang tingga. Ang kanyang katahimikan noon ay mas maraming isinisiklap kaysa sa kahit anong salita. Halatang hindi niya inihanda ang sitwasyong direkta kung ilalabas ang petsa ng lagda sa harap ng maraming tao. Inakala lamang niya na basta may presyon ang mga kamag-anak, mangiingit ako at gagalaw para bayaran ang bill. Hindi niya inakala na mangahas akong magtanong hanggang sa dulo. Muling ginanap ko ang aking boses. Ang bawat salita ay mas matalas. Huling pagtatanong ko sino ang pumirma para sa akin. Si Lola Rosalinda ay pumipit ng labi. Ang mga mata ay lumipas sa ibang lugar. Pagkatapos ng napakabilis, lumingon siya sa aking asawa. Sa isang tingin lamang na iyon, agad ko itong naunawaan. Si Daniel ay nakaupo ng yuko. Mula simula hanggang ngayon ay halos hindi nangahas na tumingin ng direkta sa aking mukha. Nang makita niyang tinitingnan siya ng kanyang ina, nagulat siya, ang mga kamay ay humawak sa gilid ng mesa. Ang buong sala ay sabay-sabay na tumingin sa direksyong iyon. Muling nawalan ng hangin ang kapaligiran. Bahagi ng aking katawan ay lumingon sa aking asawa. Ang lalamunan ay namumuo, ngunit ang boses ko ay napanatiling may kahanga-hangang kalmado. Sabihin mo na ikaw ba ang pumirma para sa akin? Hindi agad sumagot si Daniel. Ang kanyang mukha ay pumuti. Ang dalawang labi ay kumikilos ng ilang beses na parang gustong magsalita ngunit umatras. Si Lola Rosalinda ay naging sabik at sumingit. Ang pamilya, ang pagpirma para sa isa't isa ay normal na bagay para lang sa kasiyahan ng apo. Ang pariralang iyon ay hindi naiiba sa pagtatapat. Naramdaman ko ang mga dulo ng aking mga daliri na lumamig. Wala na akong kailangan pang marinig. Alam ko na, ang taong pumirma para sa akin ay walang iba kundi ang aking asawa, ang lalaking nakahiga sa tabi ko tuwing gabi. Ang taong akala ko ay kahit gaano siya kahinang loob o malambot, ay kahit papaano ay magkakaroon ng linya sa pagitan ng tama at mali, ngunit hindi pala. Tinanggap pala niya ang pagpirma ng aking pangalan sa isang kontratang 2,000 kasama ang kanyang ina para pilitin ako sa harap ng maraming tao.
ngunit gusto ko pa ring marinig mula mismo sa kanyang bibig. Tinitingnan ko siya at dahan-dahang nagsalita. Sagutin mo ako, ikaw ba ang pumirma o hindi? Nilunok ni Daniel ng walang laman. Ang mga mata ay hindi pa rin nangahas na tumingin sa akin ng diretsyo. Sa wakas ay nagbulala siya. Ang boses ay mababa at puyat. Nanay, gusto lang niya ng handaan para sa apo. Parang may nagbuhos ng timba ng malamig na tubig sa aking mukha. Hindi niya itinanggi at hindi rin siya humingi ng kapatawaran, isang kalat at walang kaugnayan lamang ang kanyang sinabi. Para bang ang paglagda ng peking pirma ng asawa sa isang kontratang 11,000 ayang, isang maliit na bagay, basta ang layunin sa huli ay para sa isang handaan ng apo. Ngumiti ako ng mapait ngunit ang puso ko ay naninigas hanggang buto. Kaya pala sa napakatagal na panahon ay hindi lamang si Lola Rosalinda ang nagtuturing sa akin na pitaka ang aking asawa rin. Alam niya na hindi ako sang-ayon, alam niya na sa akin galing ang pera, alam niya na hinihirapan ako. Ngunit pinili pa rin niyang tumayo sa panig ng kanyang ina, ng kanyang kuya, ng kayang tinatawag na apo na lalaki, sa halip na tumayo sa panig ng asawa na hinigpit-higpit ang dignidad sa gitna ng sala ng handaan. Ilang mesa sa paligid ang muling nagkaroon ng ingay, ngunit ngayon ay hindi na sa pagpuna sa akin. Maraming mata ay lumipat sa aking asawa, sa aking biyenan, nang may ibang tingin kaysa kanina. Isang matandang tita sa pamilya ay nagiling ng ulo at nagsalita ng mababa, ngunit sapat para marinig ng katabing tao. Ganyan ba ang pirma? Mali na iyon. Iba pa ang nagbigay ng buntong hininga. Ang pamilya ba natin ay ganito ang ginagawa sa bawat isa? Ako naman ay nakatayo sa gitna ng sala ng handaan. Isang kamay ay hawak ang kontrata. Ang mga mata ay tinitingnan ang aking asawa tulad ng isang tao na estrangerong, 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 estrangerong. Alam ko na ang katotohanan na nalantad ay hindi pa katapusan, ito ay nagbukas lamang ng isang pinto para sa isang mas malaking paghaharap, sapagkat ngayon ay hindi na simpleng pag-aapela para bayaran ang pera. Ngayon ay alam ng buong sala na sa tinatawag na espesyal na araw ng ika-1 buwan ng apo na lalaki ang pamilya ng aking asawa ay naglagda ng peking pirma para sa akin at naghanda ng bitag. At iyon mismo ang katotohanang nagpapabago ng lahat at nagsisimulang maging mas mahirap at mas tunay. Ang paglagda ng aking asawa ay nalantad na at ang buong sala ng handaan ay bumagsak sa isang hindi masalitang pagkagulo. Hindi na ito ang uri ng bulong-bulungan tulad ng dati, kundi mga boses na nagtatalo sa isa't isa. Ang mesa ay lumingon sa isa pa, may tumayo, may yumuko at mababa ang nagtanong. Ang hangin ay makapal na parang isang bahagyang haplos ay magpapaputok nito. Ang ilang mga kamag-anak na kamakailan lang ay masigasig na pinupungas ako ay nagsimula ng nag-aalangan ang paglingon sa isa't isa. Ngunit ang pag-aalangan ay hindi tumagal ng matagal sapagkat si Kuya Rogelio ang unang tumayo para muling ilayo ang mga tao pabalik sa kanyang panig. Malakas siyang humampas ng kamay sa mesa, ang mukha ay pula, ang leeg ay namumula ang ugat, sigasig na sumigaw sa gitna ng sala. Pakikipagway mo ba sa nanay ko? Ang sigaw na iyon ay nagulat sa ilang maliit na bata sa katabing mesa, nagsimulang umiyak. Si Ate Maricel ay mahigpit na niyakap ang kanyang anak at agad na ginampanan ang kanyang papel. Yumuko siya, nagsimulang magpatak ang luha, ang boses ay nanginginig. Gusto ko lang ng handaan para sa aking anak, walang gustong maging ganito ang lahat. Ang uri ng sabay na pag-iyak at pagsasalita ay talagang madaling makuha ang loob ng mga iba. Ilang matandang tita at tito na tinitingnan si Ate Maricel na hawak-hawak ang kanyang batang lalaki ay nagsimulang lumambot. Sinabi ng isa, "Ay naman, para sa bata na lang." Iba pa ang nagiling ng ulo. Ang manugang na ganung mag-isip, 6,000 lamang iyan, bakit pa kailangan pang gumulo? Araw ng kapistahan ng apo at parang nagtatayo ng kabuwisan. Nang marinig ko ang mga pariralang iyon, napakatawa ko lamang sa sarili ko. Totoo palagi ring mapagbigay ang mga tao sa pera ng iba. 600,000 madali,
para sabihin. Ngunit nang pilitin akong ilabas ito sa gitna ng maraming tao, sa pamamagitan pa ng isang maruming bitag na ganyan mayroon ba sa kanilang naglakas loob na maging mapagbigay para sa akin. Si Lola Rosalinda ay nakitang ang mga tao ay nagsisimula uling lumihis sa mapabor na panig niya, kaya agad siyang nagbago ng tono. Hindi na siya nagpanggap na mag-aral o matimpi tulad ng umpisa. Ang kanyang mukha ay lumubog, ang mga labi ay piniga, pagkatapos ay nagbitiw ng isang maitim na salita. Pinalaki ko kaya ikaw ng maraming taon at ngayon ay nagtatago ka ng pera mula sa pamilya ng iyong asawa. Nang marinig ko iyon, tunay akong natawa. Hindi ito ang uri ng mapait na tawa o malamig na tawa, kundi ang uri ng tawa na hindi mapigilan dahil napakawalang katuturang bagay. Tinitingnan ko siya ng diretso at nagtanong, "Pinalaki po ba kayo ako, nanay?" Napahinto siya ng tama. Malamang na hindi niya inaasahang magtatanong ako ng pabalik sa harap ng mga kamag-anak, ngunit hindi ko siya pinayagang sumingit. Bahagi ng aking katawan ay lumingon sa mga tao, ang boses ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay malinaw. Ngayon na pag-uusapan ng pera, sabihin ko na ng malinaw para marinig ng lahat dito, tingnan natin kung sino ang nagbabayad noon o sino ang nagbabayad ngayon. Unang ilang pangungusap pa lang ang nasabi ko ay biglang lumubog ang lugar sa paligid ng aming mesa. Ang mga taong gusto sanang sumingit ay natural na nanahimik. Alam ko na ngayon ang aking dapat sabihin para sa lahat, hindi para sagutin ang sarili ko, kundi para alisan ng balatkayo ang lahat ng mga bagay na itinakda nila sa akin sa pamamagitan ng dalawang salitang kababalaghan. Itinataas ko ang isang daliri at tinitingnan si Lola Rosalinda. Ang pera, para sa pagkukumpuni ng bahay. 3 taon na, ang nakaraan ang bubong ng ikatlong palapag ay tumatulo, ang pader ng sala ay bitak. Sinabi mo na mahirap ngayon at ikaw ay ang nag-transfer ng 1,360,000. Itinaas ko ang pangalawang daliri. Ang pera para sa pagbabayad ng utang ni Kuya Rogelio, unang pagkakataon 900,000, pangalawang pagkakataon ay 900,000 para sa kapehan, pagkatapos ay bayad sa renta, bayad sa pagsasara ng kapehan, maliit na halaga na walang resibo at walang papel, kabuang higit sa 990,000. Si Kuya Rogelio nang marinig iyon ay lumubog na ang mukha. Gusto niyang sumingit ngunit hindi ko siya pinayagan. Nagpatuloy ako. Ngayon ay tinitingnan ang ilang matandang tita na nakaupong sa unang mesa. Ang pera para sa pamumuhay sa loob ng 3 taon, pagkain, kuryente at tubig, mga okasyon, kasal, patay, mga handog, pagkukumpuni sa loob ng bahay. Bawat buwan ay hindi bababa sa 40,000 hanggang 60,000 at wala ni isang buwang naiwan ako sa labas. Huminto ako ng 1 segundo bago ko tinatapos. Hanggang ngayon, ang halaga ng pera na aking inilabas para sa pamilyang ito ay higit na sa 11,000, 2,000,000, hindi 200,000 at higit pa sa ilang barya tulad ng sinasabi ng lahat. Ang buong sala ng handaan ay nanahimik hanggang sa marinig ko ang tunog ng malamig na hangin sa kisame na pare-parehong tumutugtog. Ang ilang nagsabi kanina na ilan libong lang naman iyan ay ngayon ay nakayuko na. May ilang naglingon sa aking biyenan, may ilang lumingon sa aking kuya, walang nagsalita pa. Sapagkat kapag malinaw na nasabi ang bilang, lahat ng mapagpanggap na mabuting ugali sa likod ng 2 salitang pamilya ay automatikong nalantad ang tunay na kaanyuan. Ngunit si Lola Rosalinda ay hindi pa rin sumusuko. Nagpiga siya ng ngipin, ang boses ay nag-iiba dahil sa galit. Ikaw mismo ang nagkusang magbigay niyan. Agad akong lumingon sa kanya at sumagot ng hindi na nag-iisip, kaya ngayon ay kusang loob din akong hindi magbabayad. Ang parirala ay parang isang tama ng direkta sa kanyang mukha sa harap ng mga kamag-anak. Malinaw kong nakita na pumuti ang mukha ng aking biyenan, hindi na ang pula ng galit tulad ng kanina, kundi ang puting pagkawala ng kulay ng isang taong nahubaran ng tuwid sa kanyang pinakamasakit na lugar. Isang matandang tita sa pamilya na nakaupo malapit sa amin ay bahagyang nagubo,
ang boses ay mas mababa na kaysa kanina. Kung nagbigay na siya ng ganyang dami, hindi mo maaaring pilitin siya ng walang tigil. Iba pa ang nagsimulang magbago ng tono. Oo, ang mga tao sa pamilya ay kailangan lamang na may limitasyon kapag labis-labis na. Lumalabas na ang kabaligtaran ng layunin. Nang marinig ko ang mga pariralang iyon ay alam ko na natamaan ko ang pinakamasakit na bahagi ng aking biyenan. Maaari siyang sumpain ako, pilitin ako, mahulang bitag ako, ngunit ang pinakakinakatakutan niya ay ang pagkawala ng mukha sa harap ng mga kamag-anak. At ngayon, bawat mata na nagbabago ng direksyon sa sala ay iyon mismo ang nagpapasaling sa kanya ng higit pa sa alibong-bilyon-libong na bayad sa handaan. Ngunit lubos kong nauunawaan si Lola Rosalinda, isang babaeng tulad ng aking biyenan ay hindi tatanggap ng pagkatalo ng ganoon kadali. Totoo nga kahit nanginginig na ang kanyang labi, kahit halatang nangungulila ang kanyang mga mata, tumigas pa rin siya sa gilid ng mesa, parang humahawak sa isang bagay para makatayo muli. Nanahimik ng tamang ilang segundo si Lola Rosalinda, ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi dahil sumusuko na siya. Tinitingnan ko siya ng maraming taon na, sapat na para maunawaan na tuwing ganitong katahimikan ang kanyang ginagawa, ang kanyang isipan ay mabilis na umiikot sa isa pang paraan. Totoo nga makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan siyang tumingin at ang gilid ng kanyang bibig ay lumukob sa isang malamig at nakakakilabot na ngiti. Ang ngiting iyon ay kakaiba. Ilang sandali pa lamang ay pumuti na ang kanyang mukha dahil sa pagkalantad ng salapi sa harap ng mga kamag-anak, ngunit ngayon ay biglang nagiging tahimik siya. Pinunasan niya ang kanyang damit, tumingin siya sa paligid ng isang beses na para tiyakin na lahat ng mata sa sala ay nakatutok pa rin sa kanya, pagkatapos ay malakas na nagsalita. Ayos, kung hindi ka magbabayad, lahat sa bahay ngayon ay dapat malaman ang tunay na mukha mo. Ang pariralang iyon ay nagdulot ng muling kaguluhan sa sala. Nakatayo akong tahimik, hindi naaalis ang mga mata sa kanya. Sa aking isipan ay mabilis na nagtatakbo ng maraming posibilidad, ngunit sa katotohanan, hindi ko inakala kung ano pa ang kanyang tinatago. Si Lola Rosalinda ay hindi ang uri ng babae na maaring mag-adapt ng mabilis para ibaling ang buong kalagayan sa loob ng ilang segundo, maliban kung mayroon siyang nakaimbak na isa pang paraan mula pa noon. At totoo nga inilabas niya ang kamay sa kanyang malaking bag na nakapatong sa tabi ng upuan at kinuha ang kanyang telepono. Ang kilos niya ay mabagal, tahimik, tulad ng isang taong inilalabas ang kanyang huling baraha na siguradong mananalo. Nang makita ng aking kuya ang telepono, nagliwanag agad ang kanyang mga mata. Si Ate Maricel na humihirap ay huminto sa pagiyak at tumingin sa aking biyenan ng may pag-asa. Si Daniel naman ay nanahimik pa rin, ngunit ang hitsura ng pag-iwas kanina ay nagbago na. Hindi na ito pag-aalangan kundi isang mabigat na bagay. Parang alam niya kung ano ang mangyayari. Pinindot ni Lola Rosalinda ang ilang button sa screen at itinaas ang telepono sa harap ng lahat. Wala kayong paniniwala sa akin? Sige, pakinggan natin para makita kung paano pa siya tatanggi. Sinabi nito. Pinindot niya ang isang recording. Ilang segundo pa ay ang aking boses ay tumunog sa gitna ng sala ng handaan. Iyon ay tunay na boses ko, hindi ko maaaring mapagkamalan. Nanay, sige kayo, kaya ko. Ang buong sala ay agad na nagkagulo. Ang mga bulungan na naging tahimik kanina ay muling sumabog ng mas malakas kaysa dati. May humanga ng harapan sa akin. May isang matandang tita na humampas ng hita. Yan. Siya mismo ang nagsabi. Ang boses niya ay malinaw na narinig. Kaya ngayon ay nagpapanggap pang biktima. Nakatayo akong ilang segundo ng ganap na nanahimik. Hindi dahil sa takot kundi sapagkat agad kong nakilala ang recording na iyon ay pinagdikit-dikit. Ang boses ay boses ko talaga, ngunit ang mga parirala ay hindi magkakasunod. Ang umpisa, ang katapusan, ang ritmo ng hininga, ang tono ng boses, kahit ang paraan ng paghinto ng parirala ay magkakaiba. Para sa mga nakikinig lamang ng mabilis ay akalaing ito ay isang buo at tuloy-tuloy na pag-uusap.
Ngunit para sa akin, ang taong nagsalita ng mga pariralang iyon, alam ko ng malinaw na mga piraso ito mula sa iba't ibang sitwasyon na pinagsama-sama. Maaaring ang nanay, "Sige kayo," ay mula sa sandaling nagsabi ako nang gawin na ang pagbili ng regalo para sa kasal ng kamag-anak. Maaaring ang kaya ko ay mula sa pagkakataong sinabi ko na mag-asikaso na ako ng paaralan ng aking anak. At ang iba pang mga parirala ay maaaring pinuputol mula sa mas mahabang parirala, pinagsama-sama ang mga ito at ganap na binago ang kahulugan. Hindi pa ako nakapagsalita ay nagtagumpay na si Lola Rosalinda. Ngumiti siya ng may kasiyahan, itinangos ang kanyang baba sa aking direksyon. "Narito ang patunay, tatanggihan mo pa ba ito?" Ang kanyang boses, ang kanyang hitsura ay nagpapanginig sa akin. Kaya pala hindi lamang siya naghanda ng peking kontrata, hindi lamang niya itinutulak ang mga tao para maging presyon sa akin. Inihanda pa rin niya ang isang recording para lunurin ako muli kapag hindi umangkop ang lahat sa kanyang kagustuhan. Ang planong ito mula simula hanggang katapusan ay hindi kailanman naging spontaneous. Ito ay pinlano ng maingat, ng malinis at ng may matalinong pagkalkula. Ang mga kamag-anak ay biglang nagbago ng tono. Ilang minuto pa lamang ang nakaraan ay may ilang nag-aalangan na sumuporta sa akin ngayon. Nang marinig ang recording ay agad silang nagpalit. Ayos na may recording na, ano pa ang itatanong? Nagsalita ng iba, ginagawa ng iba, nagpahiya ng buong pamilya dito. Ang kapaligiran ay muli na namang lumilihis pabor sa kanya. Si Ate Maricel ay nagsimula uling umiyak ng mas malakas kaysa dati, parang ibinigay sa kanya ng pagkakataon ng pagtatalo. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak na lalaki, ang boses ay nanginginig. Hindi ko siya nais pilitin, ngunit kung nangako siya, bakit ngayon niya pinahihirapan ang lahat? Si Kuya Rogelio ay sumabay agad. Nairoon na pong ebidensiya ang nanay. "Sige, itatanggi mo pa." Tinitingnan ko sila. Lumingon ako sa aking asawa. Hindi ko alam kung bakit. Sa gitna ng isang sala ng handaan na puno ng mga tao, sa gitna ng napakaraming mata na nakatutok sa akin, ang tanging taong gusto ko tumingin ay siya. Malamang sa kaibuturan ng aking puso, kahit nagtataksil na siya ng ganito, may isang manipis pa ring pag-asa na nananatili sa akin na kahit papaano ay magsasalita siya ng isang matuwid na pangungusap. Na mauunawaan niya na ang lahat ay nagsimula nang lumayo ng sobra. Natatayo siya sa panig ng katotohanan. Ngunit malalim na huminga si Daniel at nagsalita siya ng may pagod na boses. Mababa ngunit marinig ko ang bawat salita. "Carla, bayaran mo na para matigil na. Iisang parirala lamang iyon at lahat ng laman ng aking puso ay nanahimik. Wala ng galit, wala ng pagampon, isang walang laman at malamig na katahimikan lamang hanggang sa mga buto." Matagal kong tinitingnan si Daniel, ang lalaking akala ko'y kahit gaano siya kahinang loob ay magkakaroon kahit man lang ng linya sa pagitan ng tama at mali. Ngunit hindi pala hanggang sa sandaling ito ay naiintindihan ko na ang hindi ko lamang niloko ng aking biyenan sa pamamagitan ng bitag. Ang taong tahimik na tumulong sa kanya sa loob ng bitag na iyon ay ang aking sariling asawa. Maaring hindi siya ang nag-isip ng plano, maaring hindi siya ang nag-aayos ng lahat, ngunit alam niya. Alam niya at nagpabaya pa rin, alam niya at hayaan pa ring nag-iisa akong nakatayo sa gitna ng maraming tao, beses at beses na itinutulak palabas, para magsilbing unan ng buong pamilya niya para mapangalagaan ang kanilang mukha. Bahagya akong tumango, parang sa wakas ay nauunawaan ko ang isang bagay na matagal ko nang tinatangkang hindi unawain. Si Lola Rosalinda ay nang makitang nanahimik, ako ay nagtuwid siya, humawak sa upuan, ang boses ay parang naghaharing makapangyarihan. "Ngayon ay tahimik ka na? Kung may lakas ka, magsalita pa." Tinitingnan ko siya nang hindi agad sumagot. Dahan-dahang isinuot ko ang aking kamay sa aking bag. Ang mga dulo ng aking mga daliri ay naghawak sa aking malamig na telepono. Isang kakaibang kalmado ang bumangon sa aking dibdib. Inakala nilang handa na sila sa lahat
para pilitin akong lumuhod. Inakala nilang sila lamang ang nakakaalam kung paano mag-isipan ng daan at hakbang. Ngunit hindi nila alam na bago pa man akong pumasok sa handaang ito, naghanda rin ako ng isang bagay para sa aking sarili. At nang inilabas ko ang aking telepono mula sa bag, alam ko nang malinaw ang isang bagay. Mula sa sandaling iyon ay tunay na nagsimula na ang lahat. Hawak ko ang telepono at itinataas ang aking ulo para tumingin sa paligid ng sala ng handaan. Ang mga matang nagtatanaw sa akin ay nahahati sa dalawang uri. Ang isa ay masaya, naghihintay sa akin na lumuhod at tanggapin ang pagkatalo. Ang isa pa ay mapagkuwento, naghihintay kung gaano pa katagal akong makikipaglaban. Si Lola Rosalinda naman ay nakatayo roon na nakaangat ang baba, bahagyang nakangisi. Ang kanyang anyo ay parang siguradong nanalo na siya. Lumingon ako sa aking asawa ng huling beses, nakayuko pa rin siya na iniiwasan ang aking tingin. Ang ganitong hitsura ay lalong nagpapaliwanag sa akin ang lalaking ito ay matagal nang hindi na nagsisilbing sandigan ko. Hininga ko ng dahan-dahan pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Isang ngiti na hindi malakas, ngunit sapat na para mapahinto ang ilang nakatayo malapit sa amin. Itinaas ko ang aking telepono at mahinahon ang boses ko. Kung pinag-usapan na ang mga recording, pakinggan natin ng buo. Nang marinig ito ni Lola Rosalinda, bahagya na nagkilos ang kanyang mga mata. Napakabilis lamang ngunit nakita ko ang kasiyahan sa kanyang mukha na biglang nawalan ng sigla ng isang sandali. Malamang na hindi niya inaasahang mayroon din akong recording. O akala niya na kahit mayroon man, sa gitna ng ganitong maraming tao, ay hindi ko mangangahas na ilabas ito. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay, ang isang taong inihantad sa gilid ng bangin ay wala ng katatakutan. Pinindot ko ang isang file na nakaimbak ng 2 linggo na ang nakaraan. Sa simula ay bahagya ang tunog dahil sa telepono ang kukunin, ngunit ilang segundo pa ay ang boses ng aking biyenan ay tumunog ng maliwanag. Ang matalas at maasim na boses na iyon ay marahil kahit na nakasara ang aking mga mata ay kilala ko na. Magayos ng malaking handaan, ang bayad ay palakarin si Carla. Hindi siya lalaban. Ang buong sala ay biglang sumabog ng hindi tulad ng dating bulong. Isang tunay na sigaw, parang sabay-sabay na nagising ang lahat. Ang ilang matandang tita na nakaupo malapit ay nagpapalaki ng mata habang tinitingnan si Lola Rosalinda. May isang matandang tito na bahagyang yumukod papunta sa aking mesa, ang mukha ay gulat na parang hindi makapaniwala sa kanyang sariling tenga. Ngunit hindi pa tapos ang recording. Pagkatapos ng isang mahinang tawa, tumunog muli ang boses ng aking biyenan, ngayon ay mas malinaw at mas malupit kaysa dati. Kung tumanggi siya, sabihin mong nangako na siya. Kasama ang buong pamilya, hindi siya mangangahas na maging kahiya-hiya. Kaagad pagkatapos ng pariralang iyon, ang tawa ng aking hipag na si Ate Maricel ay sumingit, ang pamilyar na parang nagpupuring tawa sa mga mataas. Napakatalinong babae ng nanay. Hayaan ko pang tumakbo ang recording ng ilang segundo pa para marinig ng lahat ang buong pagkalkula, pagiging matalinong pag-iisip at kasiyahan ng mga ito. Pagkatapos ay pinigilan ko. Ang buong sala ng handaan ay nanahimik tulad ng damo. Ngayon ay isang ganap na naiibang katahimikan. Wala nang nagugulot-gusot na ingay, wala nang mga parirala ng pagpuna sa akin, at wala rin ang mga murang salitang pinipiga tungkol sa pamilya. Mayroon lamang mga mukha na natigilan, mga matang bukas ng malaki, at ang pakiramdam ng pagtigil na kumakalat mula sa isang mesa papunta sa isa pa. Tunay na pumuti ang mukha ni Lola Rosalinda. Ang pagpuputing iyon ay hindi na ang pula ng galit o pagkawala ng kalmado tulad ng dati, kundi ang tunay na maputing pagkawala ng kulay ng isang taong nahubaran ng tuwid sa kanyang pinakamasakit na lugar. Humakbang siya ng atras ng kalahati, isang kamay ay humawak sa gilid ng upuan. Ang bibig niya ay nagbukas na, parang gustong magsalita, ngunit wala ni salita ang lumabas. Ilang segundo pa ay hinarap niya kami ng sigaw. Ang boses ay maigting at punong-puno ng kaguluhan. Kinupit niya. Inimbento niya. Hindi iyan ang aking sinabi.
Ngunit ang paraan ng kanyang pagsigaw noon ay wala ng kapangyarihan. Maingay ito, nagugulumihanan, at hayag na hayag ang pagkukulimlim. Ang isang talinong tao sa anumang antas, kapag nalantad ng tuwid sa harap ng grupo, ay magpapakita ng ganitong hitsura. Hindi ako nagmadali. Nakatayo ako ng tahimik sa parehong lugar. Ang mga mata ay hindi naaalis sa kanya. Ang aking kalmado mismo ay nagpapahiya nang lalo sa kanyang pagsigaw. Ang unang nagpuna ay isang matandang tita sa unang mesa ng pamilya. Tumingin siya kay Lola Rosalinda at ang boses niya ay hindi na magiliw tulad ng kanina. "Rosalinda, ano ito?" Ang tanong na iyon ay kaagad na sumunod na at ang buong sala ay nanahimik ng isa pang antas. Kung noong katapos ng recording ay nagulat pa ang mga tao at hindi alam kung paano dapat mag-react, ngayon ay ang tanong ng isang nakatatanda sa pamilya ay parang isang pundasyong nagpapatakbo sa lahat na tumingin ng direkta sa nangyayari. Si Lola Rosalinda ay piniga ang kanyang mga labi, ang mga kamay ay nakahawak pa rin sa gilid ng mesa, ang mga daliri ay nakatayo ng putina. Nagpalibot-libot ang kanyang mga mata sa paligid na parang naghahanap ng isang mukha na sapat na malapit para tumayo para sa kanya. Ngunit wala. Ang mga taong ilang sandali pa lamang ay sumama sa kanya, ay isa-isang iniiwasan ang kanyang tingin, nagkukubli sa kanilang baso ng tubig, tumitingin sa ibang lugar o nanahimik na parang hindi sila sangkot. Nilunok ni Lola Rosalinda ang isang beses at nagbulalas siya ng pahirap. Niloko niya ako. Sinadya niyang mag-record ng ganyan para pabalikin sa akin. Ang batang babae na ito mula simula ay palagi na siyang matalinong tulad niyan. Ang tinig niya ay pinipilit pang maging matigas, ngunit ang pagkagamit-gamit nito ay napalabas na ng halos. Ang paraan ng pagreresonsa sa kabaligtaran ay lalo lamang nagpapakita ng kanyang kaligaligan. Isang matandang tita na nakaupong malapit sa amin ay nagbigay ng buntong hininga. Ang sarili mong boses, sino ang makakaimbento noon? Hindi na ako naghintay pa. Tinitingnan ko si Lola Rosalinda at nagsalita. Ang boses ko ay pare-pareho at tiyak. Hindi lang recording ang mayroon ako. Muling nagkagulo ang sala ng handaan. Binuksan ko ang telepono at naghanap ng isang screenshot ng mensahe na nakaimbak ng maaga. Bago pa man ako pumasok sa handaang ito, ay inihanda ko na ang bagay na ito at noon ay umaasa pa rin ako na hindi ko na ito kailangan pang gamitin. Ngunit sa isang pamilya na nagpasya na itulak ako sa hangganan, alam ko na ang pagsasalita lamang ay hindi kailanman magiging sapat. Itinaas ko ang screen ng telepono, lumingon sa manager ng restaurant na nakatayo pa rin sa malapit. "Maaari ba akong magtanong si Lola Rosalinda ba ang direktang nakipag-usap sa inyo tungkol sa handaang ito?" Nagkatamlay sandali ang manager, halatang ayaw maging bahagi ng kaguluhan, ngunit sa harap ng napakaraming pares ng mata na nakatutok sa kanya, hindi siya makailag. Piniga niya ang kanyang labi at tumango. "Opo, tama po. Kaya ang lahat ng content ng communication sa pamamagitan ng mensahe sa numero ni Lola Rosalinda, mayroon pa ba kayong kopya?" Tumingin ang manager sa akin at pagkatapos ay kay Lola Rosalinda, ang pawis sa kanyang noo ay nagsisimula ng tumaas. Si Lola Rosalinda ay agad na umungal, hindi na kailangang sumagot. Pagkatapos ay, "Magsalita ka pa. Ang usapan sa loob ng aming pamilya at sa inyo, huwag na kayong makialam." Ngunit ang ganitong galit na boses ay hindi na nakakainganyo ng takot sa sinuman. Nagpapakita lamang ito ng higit pang pagkagamit-gamit. Tinitingnan ko siya nang hindi ko pinayagang makialam. Lumingon ako sa manager ng isa pang beses. Ang manager ay tumingin sa akin, pagkatapos ay kay Lola Rosalinda, pagkatapos ay sa paligid at nang sa wakas ay naunawaan niya na habang iniilag niya ang sarili ay lalong lumalalang ang lahat. Yumuko siya at sumagot, "Opo, mayroon po kaming kopya ng lahat ng communication." Bago pa man mabigyan ng pagkakataon ang manager na magdagdag ng anuman, muli ay nagsalita si Kuya Rogelio, hinawi ng upuan at patakbong lumapit sa akin. Ang mukha ay nagbabagang pula, ang daliri ay nakaturo sa aking mukha. "Anong gusto mong gawin? Sirain ang handaan ng aking anak?" Ang malakas na sigaw na iyon
ay dati ay napaka-epektibo, basta siya ay sumigaw, ay ang lahat ng nasa bahay ay mabibigla at uuurong, ngunit ngayon ay naiiba. Tinitingnan ko siya ng diretsyo, hindi umurong, hindi nagtago, ang boses ko ay malamig at matalas. Ang handaan ng iyong anak, ikaw ang dapat magbayad. Natulala siya. Ilang segundo pa bago siya nagawang magsalita, ang boses ay hindi na kasing lakas ng kanina. Lahat sa bahay ay alam na ikaw ang pinakamaraming kinikita dito. Nang marinig ko iyon, hindi ko mapigilan pang tumawa, isang ngiti na kasing haba ng pagsasalita. Agad akong sumagot nang hindi na siya pinayagang huminga. Ang pagkakaroon ko ng mas mataas na kita ay hindi nangangahulugang kailangan kong suportahan ang buong pamilya nyo. Ang pariralang iyon ay bumagsak sa gitna ng sala ng handaan na tulad ng isang palakol na humiwa sa plastik na antas ng pag-aalaga na palagi nilang ginagamit para talian ako. Nag-iingay ang buong sala at nanahimik ang lahat. Sapagkat alam ng lahat na maaaring tumulong ang mga tao sa isa't isa dahil sa pagmamahal, ngunit walang sinuman ang may karapatang ituring ang pera ng iba na kanyang katungkulan na ilabas. Nang sandaling iyon ay biglang nang malakas na umiyak si Ate Maricel, ngunit hindi na ito ang pagiyak ng pag-aalala tulad kanina. Ang pagiyak niya ngayon ay yaong mabilis at di kontroladong uri ng isang taong nakikitang papalago ang sitwasyon nang hindi na napipigilan. Lumingon siya kay Kuya Rogelio na parehong sabik at nagsalita. Sabi ko na sa iyo, huwag mong pilitin siya. Ang pariralang iyon ay isang sandali pa lamang, ang lumipas ay lumabas na sa kanyang bibig at ang buong sala ay agad na natulala. Sapagkat nang marinig lamang iyon, alam ng lahat kung tunay na walang kasalanan si Ate Maricel, hindi niya nasasabi ang huwag mong pilitin siya. Ang dalawang salitang iyon ay katumbas ng pagtanggap na ang mga naganap bago pa man ito ay tunay na isang plano at hindi isang hindi pagkakaunawaan, hindi isang saglit na galit, kundi isang sadyang inihanda. Hindi ko na kailangan pang magdagdag ng anuman. Tiningnan ko ang reaksyon ng lahat sa sandaling iyon. Alam ko na ang bawat maskara sa loob ng pamilyang ito ay nagtatanggal isa-isa. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa handaang iyon, lahat ng mga kamag-anak ay nagsimulang tingnan, hindi ako bilang isang manugang na sumasira ng pangako, kundi bilang isang pamilya na pinagbalatkayan ang lahat at ang katotohanan iyon ang tunay na nagpabago ng lahat at nagpapasimula ng higit pang matinding paghaharap. Isang matandang tito sa unang mesa na bihirang magsalita, ngunit kapag nagsalita ay nakikinig ang lahat, mabagal na tumayo. Tumingin siya ng diretso kay Lola Rosalinda. Ang boses niya ay mababa ngunit mabigat. Rosalinda, ano na ito? Ang tanong ay simpleng katanungan lamang, ngunit dumating ito ng parang isang malaking paku na tumalab sa kaibuturan ng lahat. Kung noong katapos ng recording ay nagugulat pa ang mga tao at hindi alam kung paano mag-react ngayon, ay ang tanong ng pinakamatandang miyembro ng pamilya ay parang isang palatandaan na pinilit ang lahat na tumingin ng direkta sa katotohanan. Si Lola Rosalinda ay piniga ang kanyang mga labi ng mahigpit, ang mga kamay ay nakahawak pa rin sa gilid ng mesa, ang mga daliri ay nakatayo ng putina. Nagpalibot-libot ang kanyang mga mata sa paligid na parang naghahanap ng isang mukha na sapat na malapit para tumayo para sa kanya. Ngunit wala. Ang mga taong ilang sandali pa lamang ay sumama sa kanya ngayon ay isa-isang iniiwasan ang kanyang tingin, nagkukubli sa kanilang baso ng tubig, tumitingin sa ibang lugar o nanahimik na parang hindi sila sangkot. Nilunok ni Lola Rosalinda ng isang beses at nagbulala siya ng nahihirapan. Niloko niya ako. Sinasadya niyang mag-record ng ganyan para ibalik sa akin. Ang babaeng ito mula simula ay palagi na siyang matalinong ganyan. Ang boses niya ay pinipilit pang maging matigas, ngunit ang pagkaguho nito ay hayag na. Ang ganitong uri ng pag-aakusa sa kabaligtaran ay lalo pa ring nagpapakita ng kanyang pagkagulat at pag-aalmusal. Isang matandang tita na nakaupong malapit sa amin ay nagbigay ng buntong hininga. Ang sarili mong boses, sino ang makakaimbento noon? Hindi na ako naghintay pa. Tinitingnan ko si Lola Rosalinda at nagsalita, ang boses ko ay pare-pareho at tiyak.
Hindi lang recording ang mayroon ako. Muling nagkagulo ang sala ng handaan. Binuksan ko ang aking telepono at naghanap ng isang screenshot ng mensahe na nakaimbak ng maaga. Bago pa man ako pumasok sa handaang ito ay inihanda ko na ang bagay na ito at noon ay umaasa pa rin akong hindi ko na ito kailangang gamitin. Ngunit sa isang pamilya na nagpasya na itulak ako sa hangganan, alam ko na ang pagsasalita lamang ay hindi kailanman magiging sapat. Itinaas ko ang screen ng telepono, lumingon sa manedier ng restaurant na nakatayo pa rin sa malapit. Maari ba akong magtanong si Lola Rosalinda ba ang direktang nakipag-usap sa inyo tungkol sa handaang ito? Nagkatamlay sandali ang manedier, halatang ayaw maging bahagi ng kaguluhan, ngunit sa harap ng napakaraming pares ng mata na nakatutok sa kanya, hindi siya makailag. Piniga niya ang kanyang labi at tumango. Opo, tama po. Itinuloy ko agad, kaya ang lahat ng nilalaman ng komunikasyon sa pamamagitan ng mensahe sa numero ni Lola Rosalinda, mayroon pa ba kayong kopya? Tumingin ang manedier sa akin at pagkatapos ay kay Lola Rosalinda, ang pawis sa kanyang noo ay nagsisimula ng tumaas. Si Lola Rosalinda ay agad na umungal. Hindi na kailangang sumagot ang usapan sa loob ng aming pamilya at sa inyo, huwag na kayong makialam. Ngunit ang ganitong mataas na boses ay hindi na nakakaengganyo ng takot sa sinuman. Nagpapakita lamang ito ng higit pang pagkagamit-gamit. Tinitingnan ko siya nang hindi ko pinayagang makialam. Lumingon ako sa manedier ng isa pang beses. Sa wakas ay naunawaan ng manedier na habang iniilag niya ang sarili ay lalong lumalala ang lahat. Yumuko siya at sumagot. Opo, mayroon po kaming kopya ng lahat ng komunikasyon. Tinitingnan ko si Lola Rosalinda at nagsalita ng mahinahon, ang boses ko ay pare-pareho. Narito ang screenshot ng mensahe sa pagitan ni Lola Rosalinda at ng manedier ng restaurant. So sa loob nito, malinaw na iniutos ng aking biyenan isulat ang pangalan ng manugang ko sa kontrata ng pagbabayad. Ilang tao na nakaupong malapit ay tumayo ng tuluyan para mas malinaw na makita. May isang matandang tita na dali-daling lumapit sa akin, inikip ang mga mata para mabasa ang bawat linya sa screen. Ang mensahe ay napakalilinaw, ang petsa, ang oras, ang nilalaman, ang paraan ng pagtawag sa isa't isa, ang numero ng telepono, lahat ay magkakatugma. Hindi na ito bagay na maririnig lamang sa usapan at maaaring makipagtalo. Ito ay nakasulat ng maliwanag. Lumingon ako sa manager ng isa pang beses. Kumpirmahin po ninyo sa harap ng lahat. Tama ba na inutusan ni Lola Rosalinda ang ganyang bagay? Ang manager ay nanatiling tahimik ng ilang segundo. Pagkatapos ay sa wakas ay parang naunawaan niyang habang umiiwas siya ay lalong magiging masama ang lahat. Yumuko siya at sumagot. Opo, si Lola Rosalinda ang nag-utos ng ganyan. Sinabi niya na isulat ang pangalan ni Carla sa kontrata ng pagbabayad. Ang pagkumpirma na iyon ay kaagad na nagpasabog sa sala ng handaan ng tunay na kaguluhan, hindi na manahimik ang sinuman. May huminga ng malalim, may paulit-ulit na nagiling ng ulo, may tumingin kay Lola Rosalinda nang may halong pagkagulat at pagpuna. Ang kapaligiran ay nagbago ng napakabilis na kahit si Lola Rosalinda mismo ay hindi na nakakaasa. Kung ang recording kanina ay maari pa ring itanggi na gawa-gawa, ang mensahe at pagkumpirma ng restaurant ngayon ay tinatak na ang lahat. Walang sinuman ang makakapagpanggap na hindi naiintindihan. Si Kuya Rogelio na si Ate Maricel ay biglang nagkilos. Mabilis siyang tumayo, pinitas ang kontrata mula sa aking kamay at itinaas ito sa harap ng lahat. Maliwanag ang kontrata, sigaw niya. Ngunit sa sandaling iyon ay walang nakinig sa kanya. Lahat ng mga mata ay nakatutok na sa ibang lugar. Si Ate Maricel naman ay unti-unting yumuko, hindi na siya nakakayang ulitin ang kanyang papel ng maawa-awang babae. Mahigpit lang niyang iniyakap ang kanyang anak na lalaki na natutulog na ng buo at ang kanyang mukha ay naging maputi at pagod, walang nalalabing luha. Ang pagiyak niya kanina ay naglaho. Sa halip nito ay isang mukha na puno ng takot at hindi sigurado. Ang aking asawang si Daniel ay tumayo mula sa kanyang kinauupuan, ngunit hindi siya lumakad sa kanya, hindi rin siya lumapit sa kanyang ina. Nakatayo lamang siya roon,
parang isang taong ibinuhat ng mataas sa pagitan ng dalawang panig, ngunit sa katapusan ay hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob para tumayo ng buo sa kahit isang panig. Matapos ang mahabang panahon, dahan-dahan siyang lumapit sa harap ko. Sa unang pagkakataon sa buong gabing iyon, ang kanyang boses ay mababa. "Carla, ginawa ko ba ito?" Nang labis. Tumingin ako sa kanya. Kung ilang taon na ang nakaraan, malamang na, sa sandaling marinig ko lamang ang pariralang iyon ay tutugon ang aking puso sa pag-aalala at pagtatangkang ipaliwanag ang lahat na sisikaping patunayan na mayroon din akong pakiramdam ng sakit na may hangganan din ako. Ngunit ngayon, tinitingnan ko ang lalaking nakatayo sa harap ko, wala na akong naramdamang pag-aalala, naramdaman ko lamang ang pagod. Isang uri ng pagod na tumagal ng napakatagal, kaya wala na akong lakas para sa pag-aalumbungal. Tinitingnan ko siya ng diretso at nagsalita ng napakahina. "Ang mga tao sa pamilya ninyo ang lumabis." Natulala siya. Wala na akong sinabi pa, sapagkat may mga bagay na kahit gaano kadami ang salita ay wala ng kabuluhan. Ang isang asawang tunay na gustong maunawaan ang kanyang asawa ay hindi nahihintay hanggang sa lahat ay sumabog sa harap ng maraming tao bago magtanong ng ganyang uri ng katanungan. Lumingon ako para kunin ang aking anak na babae mula sa yaya ng restaurant. Mahigpit na niyakap ng bata ang aking leeg. Ang maliit na ulo ay sumiksik sa balikat ng nanay. Malamang ay natakot siya. Ang maliliit na bata ay napakasensitibo, hindi kailangan nilang maunawaan ang sinasabi ng mga matatanda, basta mararamdaman na lang nila na ang mga boses ay tumaas at ang mga mukha ay nagbago, ay nagbabago rin ang loob nila. Hinagod ko ang buhok ng aking anak, mas mahigpit ko siyang niyakap at pagkatapos ay bahagi ng aking katawan ay lumayo. Nang dumaan ako sa pangunahing mesa, huminto ako ng isang sandali. Nakaupo pa rin si Lola Rosalinda roon. Ang dalawang kamay ay nakabitin, ang mga mata ay nakatigil sa kawalan. Malamang ay inakala niyang magsasalita pa ako ng higit pang mabigat o patuloy na ituturo ang mapait na mga salita sa kanya. Ngunit hindi hanggang doon na lang. Isang gabing tulad nito, isang halagang tulad nito, sapat na para sa lahat. Lumingon lamang ako at tumingin sa kanya at nagsabi ng isang maikling pangungusap. "Ang ilibing-libong ngayon ay ikaw ang magbabayad, nanay." Pagkatapos nito ay binaliktak ko ang aking bata at lumakad ng diretso. Walang sinuman ang tumawag sa akin na bumalik, walang sinuman ang tumakbong sumunod, wala nang sigaw, wala nang iyak at wala na ring mga puna sa paligid. Sa likod ko ay isang sala ng handaan na noon ay maingay, maliwanag, pinaghandaan at ngayon ay naging lugar ng pagbubunyag ng pagmamahal na puro paimbabaw, ng pagkalkula at ng paraan ng pagtrato ng mga tao sa isa't isa kapag ang pera ay pumasok sa pagitan ng salitang pamilya. Paglabas ko sa pintuan ng restaurant, isang simoy ng gabi ay dumating. Huminto ako sa itaas ng hagdan, huminga ng malalim. Ang hangin sa labas ay mas malamig kaysa sa loob ng sala. Ang lungsod ay nananatiling may ilaw sa gabi. May mga sasakyan pa rin na dumadaan. Lahat ng bagay sa labas ay normal na parang walang bagyo na dumaan, tanging ang aking puso ang naiiba. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, naramdaman kong gumagaan ang aking katawan. Hindi ito ang pakiramdam ng panalo sa isang pakikipaglaban at hindi rin ito ang kasiyahan sa kahit sinong napahiyan. Ito ay ang pagiging magaan dahil sa wakas ay tumigil na akong linlangin ang sarili ko. Tumigil sa pag-iisip na basta magtiis pa ng konti, magpakumbaba pa ng konti, magbigay pa ng konti, ay magiging mapagaruga na ang mga tao, magiging mabait na sila, magiging tama na ang lahat. May mga relasyong habang ikaw ay umuurong ay sila ay sumusulong, habang ikaw ay nanahimik ay lalo silang nagtitiwala na hindi ka marunong sumakit. Hiningod ko ang buhok ng aking anak na babae na hawak-hawak ko at biglang naramdaman ko ang pagnanais na umiyak. Tiningnan ko ang mukha ng aking anak at napagtanto ko na marahil ang bagay na nagpalakas sa akin
upang makarating sa gabing iyon ay hindi ang lakas ng aking sarili, kundi ang hindi ko gustong lumaki ang aking anak sa isang tahanan kung saan ang kanyang nanay ay palaging tinatapakan. Hindi ko gustong makita ng aking anak ang kanyang nanay na laging nakayuko, laging nagtitiis, laging itinutulak pa atras hanggang wala na siyang tinig. Ang mga tao ay maaaring magtiis para sa pagmamahal, ganoon din ako minsan. Noon ay naisip ko na para sa asawa ko, para sa aking anak, para sa dalawang salitang pamilya ay makakasangga ako ng kaunting sakit. Ngunit lumabas na ang mapayapang pagtiisin. Kapag mali ang kinalalagyan ay hindi na iyon sakripisyo. Magiging dahilan lamang ito para maging isang taong natural na tinatapakan ng iba. Nang gabing iyon, habang inuunat ko ang mga paa nang bumaba sa bawat baitang ng hagdan ng restaurant, hindi ko naramdaman na katatapos ko lang ng isang malaking away. Naramdaman ko lamang na katatapos ko lang lumabas mula sa isang lubid na nagtali sa akin ng napakatagal. At sa sandaling iyon ay tunay na naintindihan ko. May mga katahimikan na hindi kahinaan, naghihintay lamang ang tao na mapangalagaan ang isang bagay. Ngunit kapag sila ay pinigilan ng tuluyan, iyon mismo ang katahimikang magiging isang kontraatake na hindi inaasahan ng sinuman. Iyan po ang kwento ngayon sa aming channel na. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kababayan. Kung may nais kayong ibahagi, huwag magatubiling magpadala ng mensahe. Hanggang sa susunod na kwento, ingat palagi at huwag hayaang ang inyong katahimikan ay maging dahilan para patuloy na tapakan ng iba.